Isang mainit na hapon, pag-uwi mula sa pag-overtime sa trabaho, pakiramdam ko ay wasak na wasak ang aking katawan. Halos 10 minuto pa lamang matapos kong buksan ang aircon, biglang binabang aking biyenan ang breakang kuryente habang nagrereklamo. Sa bahay raw na ito, hindi sila nakpapalamon na mga taong gusto lang magbuhay prinsesa. Nang walang sinasabing marami, pinutol ko ang linya ng kuryente at tubig, naging pake nga maleta at umalis sa mismong sandaling iyon. Simula iyon ng tag-araw sa Metro Manila. Ang sikat ng araw ay tila nagbubuhos ng apoy sa aspalto ng makalsada. Ang mainit na hanging nagmumula sa itim na aspalto ay nagpapamiti sa sinumang nasa labas ng kahit kaunting lilim makahinga lang. Nang hapong iyon, umuwi ako sa bahay nga aking biyenan sa Marikina, ang lugar na minsang tinawag kong maliit na paraiso. Ang pangalan ko ay Carmen Valderrama, 32 taong gulang at isang Chief Financial Officer sa isang malaking kumpanya. Ang asawa kong si Anton Reyes ay isang sales employee sa Luzon Builder Supply. Ang biyenan ko, si Doña Pasita, ay sinasamba ang kanyang anak na parang ginto, ngunit bawat salitang lumalabas sa bibig niya para sa akin ay palaging kasing talim ng tinik. Mula nang maging manugang niya ako, ang naging rutina ko ay magtrabaho sa umaga, umuwi para magluto sa gabi, at tuwing weekend ay kailangang maghanda ng tanghalian. Dahil, ayon sa kanya, dapat alam ngang isang manugang kung paano panatilihing abala ang kusina. Nang linggong iyon ng umaga, habang nililinis ko ang isda at inihahanda ang mga sangkap para sa pinakbet at sartiyadong bangus, biglang tumunog ang telepono mula sa opisina dahil sa isang emergency. May error sa mga payment document ng isang end-of-month project. Kailangan kong pumunta agad sa opisina. Bago umalis, nakpadala ako ngang mensahe kay Anton. Mahal, mag-overtime ako ngayong tanghali. Baka malate ako ngang uwi. Mauna na kayong kumain ng mama mo. Ako na lang ang maklilakpit mamaya. Nakmarkang read ang mensahe, ngunit walang sagot. Mula umaga hanggang halos alas 2 tanghali, nakaupo ako sa meeting room, abala sa pagwawastong datos at pagtawag sa mga kliyente. Isang basong kape lang ang laman ng sikmura ko. Paglabas ko ang opisina, ang nakapapasong init ng araw ay nagbigay sa akin ng sakit ng ulo. Nakadikit na ang pawisang blouse sa aking likod at kumakalam na ang aking tiyan. Dumating ako sa bahay bandang alas 12 bago mag-alas 10. Pagkabukas ko palang ming pinto, sinalubong na akong amoying shortsyado at pinagbet. Sa hapakainan, halos tapos nang kumain sina Doña Pachita at Anton. Sa ibabaw ng mesa, ulo na lang isda ang natira sa plato, malamig na ang bandehado ng pinakbet at kakaunti na lang ang kanin. Ang rasyon ko ay naihiwalay sa isang maliit na mangkok sa isang sulok ng mesa, ganap ng malamig. Iniangat ni Doña Pachita ang kanyang paningin nang hindi man lang naktatanong kung pagod ba ako o gutom. Padabo niyang ibinaba ang mangga kubiertos sa mesa. Ngayon mo lang nahanap ang daan pauwi. Tuwing weekend, ang mga normal na tao ay tumutulong sa kusina. Ikaw naman, naglalakwat sa mula pa kaninang umaga. Sa edad kong ito, kailangan ko pa ring ipagluto si Anton. Mukha kang nangungupahan kaysa isang manugang. May bumara sa lalamunan ko, na-message ako kay Anton kaninang umaga, may emergency sa opisina, kaya kailangan kong mag-overtime. Magpapalit lang po akong damit sandali. Pagkatapos ay ililipit ko na ang mesa at huhugasan ang plato. Sarkastikong tumawa ang biyenan ko. Overtime, overtime. Ilang libong piso ba ang kinikita mo diyan sa opisina para isipin mong buhat-buhat mo na ang buong mundo? Pinababayaan mo ang magawain sa bahay, tapos kailangan pang umakong biyenan mo. Umaasta ka na parang ang laking naiamba mo. Tumingin ako kay Anton. Nakatingin lang siya sa ibaba, abala sa paghihimay ngang natirang laman sa tinik ng isda nang hindi nag-angat ng ulo. Inasahan ko lang na may sasabihin siya, na kumpirmahing nasabihan ko siya, ngunit nanatili siyang tahimik. Nasaktan ako, hindi dahil sa panenermon, kundi dahil hinahayaan ng taong mahal ko na hiyain ako ng ganun-ganun na lang. Ayaw kong makipagtalo. Natatakot akong pumata ang maluha ko. Sa bahay na ito, kailanman ay walang halaga ang maluha ko. Yumuko ako. Sige po, magpapalit lang ako at babalik agad.
Suminghal si Doña Pachita. Tandaan mo, huwag kang uwi at makukulong agad sa kwarto na parang reyna. Hindi nagpapalamon ang bahay na ito nga taong puro ginhawa lang ang gusto. Dumaan ako sa harap ngang hapakainan. Nakatingin sa malami kong pagkain sa sulok. Ang malami na pagkain ay pwedeng initin, ngunit ang pusong nanlami na, paano pa muling iinit? Binuksan ko ang pintong kwarto, ibinaba ko ang bag ko sa silya. Sobrang alinsangan at init sa loob ng kwarto. Pinunasan ko ang pawis sa noo ko. Iniisip sa sarili na sandali lang, para mawala lang ang hilo ko. Tapos lalabas na ako. Naupo ako sa gilid ng kama, hinuhubat ang high heels na sumasakit sa paa ko. Tumutulo ang pawis sa batok ko. Binabasa ang kwelyong blouse ko. Mula sa labas, naririnig ko si Doña Pachita na padabo na nililikpit ang maplato, na tila sinasadyang iparamdam sa akin na galit pa rin siya. Kinuha ko ang remote sa mesa at binuksan ang aircon. Mahinang umugong ang motor at dahan-dahang bumaba ang malami na hangin. Kahit sandali lang, sabi ko sa sarili ko, wala akong intensong magpahinga o takasan ang mga gawaing bahay. Kailangan ko lang ipsan ang sakit ng ulo, magpalit ng damit, at saka mahugas ng plato gaya ng nakasanayan. Ako ang bumili ng aircon na iyon pagkatapos ng pagpaparenovate ng bahay 2 taon na ang nakararaan. Noon, napakainit ng kwarto namin. Nagreklamo si Anton na nahihirapan siyang makatulog. Palihim akong kumuha ng pera sa ipon ko para bumili ng bagong unit. Ngunit ipinakmalaki ni Doña Pachita sa makapitbahay na asensado raw ang anak niya at napakaasikaso sa pamilya. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto mula nang buksan ko ang aircon. Biglang may tumuno na click at huminto ang malamig na hangin. Nakita kong bukas pa rin ang ilaw ng kwarto. Sa sala naririnig pa rin ang TV. Umikot pa rin ang electric fan. Ibig sabihin, walang brownout. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Sa mismong tabi ng breaker box sa pasilyo, nakatayo si Doña Pachita na nakahalukip-kip. Noong nagpaparenovate ng bahay, ako mismo ang nag-request sa elektrician na maglagay ng hiwalay na breaker para sa aircon ng bawat kwarto. Hindi ko kailanman inakala na ang ginhawang ginawa ko para sa pamilya ay magiging armas ng biyenan ko para ipitin ako. Ngayon, pinasadahan akong tingin ni Doña Pachita mula ulo hanggang paa. Kakarating mo lang sa bahay at makukulong ka na sa kwarto para mag-aircon. Nga plato hindi pa hugas, mesa hindi pa likpit. Kakatapos lang magluto ng biyenan mo para sa asawa mo at ikaw abala ka na sa pagpapalamig. Hindi na papalamon ang bahay na ito ng babaeng aksayada tulad mo. Ikinuyom ko ang mga kamao ko sa gilid ng pinto. Binuksan ko lang po sandali para hindi ako mahilo. Buong araw akong nag-overtime sa init na ito. Pagkatapos kong magpalit, ililikpit ko naman po lahat. Tumawa siya ng walang pakialam. Ano naman kung nag-overtime ka? Ang kadakilaan ng isang babae ay wala sa posisyon niya sa labas, kundi sa kusina niya sa loob ng bahay. Ang bil sa kuryente ay galing sa pawis ni Anton, hindi para humilata ka sa ilalim ng aircon na parang donya. Nakakasakal sa dibdib marinig iyon. Ang bill sa kuryente buwan-buwan ay automatikong binabawas sa bank account ko. Ang electric stove na ginagamit niya sa pagluluto. Ang microwave na binubuksan niya. Kahit ang bumbilya sa ibabaw ng ulo niya. Ako ang nagbabayad ng lahat. Pero kapag sinabi ko, magagalit si Anton dahil mapapahiya siya. Lumabas si Anton mula sa kwarto niya. Hawak pa rin ang telepono. May punto si Mama, Carmen. Kakarating mo lang. Ililikpit mo muna yung mesa at tulungan mo si Mama. Mamaya mo nabuksan ang aircon. Huwag na nating palakihin ito. Tinitigan ko siya. Naghahanap ng kahit kaunting awa sa mamata niya. Pero wala. Inis lang ang nandun at ang nakasanayang pag-asang ako ang magpaparaya. Mahina akong nagtanong, Anton, nabasa mo ba ang mesaje ko kaninang umaga? Natahimik si Anton sandali. Oh, ano kung sinabi mong malate ka? Hindi ibig sabihin nun pwede ka nang mapahinga bago ang nanay ko. Ang pangungusap na iyon ay parang malaking bato na dumagan sa dibdib ko. Hindi ako nagitrabayo para takazang ang kusina. Sinusubukan ko lang na walang makulang sa bahay na ito. Ngunit ang natanggap ko ay binabang breaker at isang asawang ipinagtatanggol ang taong kakahiya lang sa akin. Wala na akong sinabi. Tumalikot ako at pumasok sa kwarto. May namatay sa loob ko. Mas malamig pa kaysa sa kwartong wala ng aircon. Isinara ko ang pinto,
Hindi ko padabo na isinara, ngunit ang tuno ng lock ay umaling-awngaw na parang yelo. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang buhok kong nanlalakit sa pawis, tuyong labi, at mga matang namumula sa pagod. Inisip ng babaeng ito na kung magiging pasensyosa siya, masipag, at palaging magpaparaya, mamahalin siya ngang biyenan niya at may intindihan siya ng asawa niya. Lumabas na maling-mali pala ako. Yumuko ako at kinuha ang isang brown na maleta mula sa ilalim ng kabinet. Ang magulong nito ay kumayot sa matiles. Lumikha ng tuyong tunog na parang lumang pinto na nabuksan pagkatapos ng maraming taong nakasara. Hindi ako nakmamadali. Isinilit ko ang ilang damit pang opisina, masimpleng bestida, isang kahon ng personal na dokumento, ang bankbook ko, at isang maliit na pouch ng nga alaala ng tatay ko. Mula sa labas ng pinto, narinig ko ang boses ni Anton. Carmen, anong ginagawa mo diyan sa loop? Hindi ako sumagot. Nakapagtataka? Habang tinutupi ko ang bawat damit, hindi ako umiyak. Marahil naubos na ang mga luha ko sa loop ngang maraming taon ng pagkain ng malamig na tira, pakikinig sa malulupit na salita, at pagtulok sa tabi ngang isang asawang ang puso ay palaging nasa panik ngang kanyang ina. Binuksan ni Anton ang pinto at pumasok. Napako ang tingin niya sa maleta. Pagkatapos ay kumunot ang nunya, galit na naman dahil lang sa aircon. Umaasta ka na parang katapusan ng mundo. Matanda na si mama. Kung masobrahan man siya sa salita, magparaya ka na lang. Anong asawa ba ang walang pinagtatalunan? Iniangat ko ang tingin ko para tignan siya. Para sa iyo, lahat ng problema ko ay masalitang walang halaga. Natahimik si Anton at nakbuntong hininga. Pagod ako. Huwag kang oa. Itago mo na yang maleta, lumabas ka para kumain, tapos tulungan mo si mama maglikpit. Ang maproblema sa bahay, hindi na dapat pinalalaki. Baka marinig pa ang makapitbahay, nakakahiya, mahina akong tumawa. Kahit ngayon, ang kinatatakutan niya ay ang sismis nga. Kapitbahay, hindi ang nasaktang damdamin ng asawa niya. Sabi ngang kasabihan, ang maruming damit ay nilalabhan sa loop ngang bahay. Kaya naman, sa buong panahong ito, pinrotektahan ko ang dangal niya na parang pinakamahal na damit. Sa kasamaang palat, ang damit na iyon ay bulok na pala sa loop. Lumitaw din si Doña Pachita at nakahalukip-kip sa hambang pinto. Tiningnan niya ang maleta ko at ngumiti ng sarkastiko. Ang tapang. Ngayon may gana ka pang makbantang alis. Lumayas ka. Gusto kong makita kung gaano katatagal. Paglabas mo sa bahay na ito, malalaman mo kung gaano kahalaga ang plato at bubong na ibinibigay ng isang asawa. Sa bahay na ito, sobra ang isang taong aksayado sa kuryente at tubig. Mas gagaan ang pasanin ko. Isinilit ko ang huling damit sa maleta. Kalahating isinara ang zipper at kinuha ang telepono ko. Tumigil ang daliri ko sa isang pangalan na matagal ko nang hindi tinatawagan. Attorney Mendoza. Mabilis na sinagot ang kabilang linya. Hello, Attorney Mendoza speaking. Huminga ako ng malalim. Attorney. Pabor naman po. Pakihanda na ang mga dokumento para bawiin ang bahay sa Marikina. Hindi ko nahahayaang patuloy na mamuhay sina Doña Pachita at Anton gamit ang pera ko. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Pagkatapos, tumuno ang malalim na boses ni Attorney Mendoza. Tila may awang ngunit parang matagal na rin niyang hinihintay ang linyang ito. Sa wakas, natauhan ka na rin. Ihahanda ko agad. Maging mahinahon ka lang at ipaubaya mo sa akin ang lahat. Mahina akong sumagot. Opo, salamat. Tinitigan ako ni Anton. Sa unang pagkakataon, may bakas ngang kalituhan sa mamata niya. Bawiin ang bahay? Anong ibig mong sabihin? Sino yung tinawagan mo? Anong sinasabi mo? Hindi pa rin nakukuha ni Doña Pachita. Tumawa siya ng mapang-uyam. Ngayon nananakot ka sa mga papel na yan. Akala mo ba matatakot mo kami sa isang tawag? Kay Anton ang bahay na ito. Ikaw lang ang manugang na dumating pagkatapos. Lulugar ka. Ang masalitang iyon lulugar ka ay sumampal sa akin. Sa lukmang maraming taon, pinilit kong alamin ang lugar ko bilang manugang. Pinapanatili ang respeto.
alam kung paano makisama. Ngunit mukhang sa bahay na ito. Walang nakaalala sa lugar nila para maging mabuti sa akin. Tumayo ako at hinila ang zipper ngang maleta hanggang sa tuluyan itong sumara. Humakbang si Anton para hawakan ang kamay ko. Carmen, ipaliwanag mo muna sa akin kung anong kinalaman mo sa bahay na ito. Binawi ko ang kamay ko. Dahan-dahan, ngunit sapat para ipaintindi sa kanya na mula sa segundong iyon, wala na siyang karapatang hawakan ako tulad ng dati. Malalaman mo rin, mas naging mabangis ang boses ni Doña Pachita. Malaman ang alin? Huwag kang madrama sa harap ko. Tamat at aksayada. Isang manugang na walang utang na loob. Paglabas mo, wag na wag kang babalik para mamalimos. Tiningnan ko siya sa unang pagkataon nang hindi na kayo ko. Kalma lang po. Sa pagkakataong ito, aalis ako para hindi na maging pabuya. Ibinabalik ko lang ang pagtitipid na katuturo niyo lang sa akin. Bumalot ang nakakabinging katahimikan sa kwarto. Naniga si Anton. Samantala, napakagat labi si Doña Pachita, walang mahagilap na salitang may insulto. Hinila ko ang maleta palabas ng kwarto. Gumulong ang magulong sa tiles. Bawat pag-ikot ay parang countdown para sa mga araw na namuhay ako ng mali sa sarili kong bahay. Kinalatkat ko ang maleta patungo sa sala, napakalinaw ng tuno sa gitna ng nakakasakal na katahimikan. Sa hapag-kainan, ang malamig kong plato ay inabandona pa rin sa sulok. Bilang paalala na sa bahay na ito, ang parto ko ay palaging tira-tira. Sinundan ako ni Anton. Nagsimulang mamutla ang muka niya. Carmen, wag mong gawin ito. Kung may problema, upo tayo at mag-usap ng mayos. Paglabas ng maleta ng ganyan, anong isipin ng mga kapitbahay pag nakita ka? Huminto ako at tiningnan siya. Mas takot ka pa rin na makita nga kapitbahay kaysa masaktan ang asawa mo. Kumunot ang noo ni Anton, ibinaba ang boses. Sabi ko nga sa iyo, ang babaw lang ng problema. Pinatay lang ni Mama ang aircon sandali. Umaasta ka na parang pinalayas ka sa bahay. Lumabas si Doña Pachita mula sa kusina. Hawak pa rin ang basahan sa mesa. Inaamo mo pa. Huwag mong gamitin ang breaker para mag-inarte. Ako ang ina sa bahay na ito. Kung may nakikita akong nag-aaksaya, papatayin ko yon. Kailangan ko pa bang humingi ng permiso sa iyo? Tiningnan ko ang babaeng nag-akala sa loob ng maraming taon na siya ang ganap na reyna ng tahanang ito. Nakatayo. Siya doon. Malakas pa rin ang boses. Ang tingin niya ay itinuturing pa rin akong manugang na dapat makpasailalim. Hindi niya alam na ang tiles na inaapakan niya. Ang bagong renovate na kisame. Ang kusina kung saan siya nagluluto lahat iyon ay galing sa pawis ko. Inilapak ko ang maleta malapit sa pinto at kumuhang maliit na susi sa bag ko. Tiningnan ito ni Anton nang may pag-alinlangan. Anong susi yan? Hindi ako sumagot. Naglakad ako ng tuwid papunta sa main breaker box malapit sa pasilyo. Nung renovation, ako ang nagsupervise sa mga elektrisyan araw-araw. Kabisado ko bawat kabel at bawat switch. Dati, abalang-abala si Anton sa pag-asikaso ng mga kliyente. Sabi ni Doña Pachita, ang mausaping renovation ay para sa malalaki. Ngunit sa huli, ang nagbayad, nagsupervise, at naglinis na alikabok ay ako. Binuksan ko ang kahon ng breaker. Mabilis na lumapit si Doña Pachita. Oy, anong gagawin mo? Ibinaba ko ang main switch. Biglang nagdilim ang buong bahay. Agad na huminto ang umikot na electric fan. Namatay ang screen ng TV. Kahit ang water pump sa likod ay nanahimik. Ang nakakasakal na init ay agad na umatake sa amin. Kasing bigat ng basang kumot na itinakip sa aming mga ulo. Sumigaw si Doña Pachita. Diyos ko, anong ginawa mo? Buhayin mo yan na yon din. Sumugot si Anton ngunit nailok ko na ang pintong breaker box. Pilit niya itong hinila saka ako tiningnan. Carmen, nasisiraan ka na bang bait? Bahay ko to. Anong karapatan mong putulin ang kuryente? Hindi ako agad sumagot. Naglakad ako papunta sa likod bahay at isinara ang main valve ng tubig. Ang tuno ng tubig sa matubo ay agad ding huminto. Pumasok ulit ako, tumayo sa gitna ng sala at tiningnan silang dalawa. Pulang-pula ang mukha ni Doña Pachita sa init at galit. Napakawalang hiya mo. Bilang manugang.
May gana kang putulan ng kuryente at tubig ang biyenan mo. Sino ka ba sa akala mo? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Kalmado ang boses ko. Ako po ang taong nagbabayat ng bill sa kuryente, tubig, renovation ng bahay, at ang aircon na pinatay niyo lang kanina. Ako rin po ang legal na nagmamay-ari ng bahay na ito. Agad na binalot ng katahimikan ang sala. Natigilan si Anton. Anong sinabi mo? Sarkastikong tumawa si Doña Pachita. Pero hindi na kasing tapang ng dati. Kahit sa pagsisinungaling kailangan ng galing. Kay Anton ang bahay na to. Sabi niya, sa akin binili niya to ng hulugan. Inayos para sa nanay niya. Wala kang amba kahit isang sentimo. Wag kang umangkin ng grasya. Lumingon ako kay Anton. Lalo siyang namutla. Alam na alam niya na kailanman ay hindi na ipangalan sa kanya ang bahay na ito. Alam din niya na bago kami makasal, sinabi ko sa kanya na iniwanan akong tatay kong lumang bahay sa Marikina. Pero nakiusap siyang wag sabihin sa nanay niya, dahil baka manliit to na ang anak niya ay wala pang naipupundar. Pumayak ako. Ang tanga-tanga ko. Inisip kong ang pagprotekta sa dignidad ng asawa ay bahagi ng pagpapanatili ng kaligayahan ng pamilya. Anton, sabihin mo sa nanay mo kung kaninong bahay ito, nautal si Anton. Matagal bago may lumabas na salita. Matapang na tiningnan ni Doña Pachita ang anak. Anton, totoo ba ang sinasabi niya? Sumagot ka, anak. Yumuko si Anton. Ang katahimikan niya ang nagsilbing sagot. Napaatras ng isang hakbang si Doña Pachita. Napahawa ang kamay niya sa sandalan ng silya. Nasisimulang mabasang ang pawis ang nunya. Ang bahay na walang fan, walang ilaw, walang tubig biglang naramdaman na napakasikip at nakakasakal. Kinalatkat ko ang maleta ko papalapit sa pinto. Binibigyan ko po kayo at si Anton ng 7 araw para mag-impake. Simula ngayong araw, hindi na ako magbabayad ng kahit isang sentimo para sa kuryente, tubig, pakain, utang, o anumang gastusin sa bahay na ito. Lumapit si Anton. Lumambot ang boses. Carmen, wag mong gawin to. Napapausapan ang problema. Tayo, bilang mag-asawa, pwede nating pausapan ng maayos. Tiningnan ko ang nakaabot niyang kamay, ang mismong kamay na kanina ay hawa ang cellphone habang insulto ako ang nanay niya na parang ibang tao. Huli na ang lahat. Nanginginig ang boses ni Doña Pachita. Talaga bang palalayasin mo kami sa bahay na to? Isinabit ko ang bag ko sa balikat ko. Hinawakan ng kamay ko ang hawakan ng maleta at malinaw na binikas ang bawat salita. Hindi po ako ang nagpapalayas sa inyo. Kayo po ang nagturo sa akin na hindi nagpapalamon ang bahay na ito nga taong aksayada. Kaya ibinabalik ko sa inyo ang bahay ayon sa gusto niyo. Walang aircon, walang TV, walang tubig na pwedeng sayangin, at walang manugang na pwede niyong hiyain. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Sa likod ko, narinig ko ang napapanit na boses ni Anton na tinatawa ang pangalan ko, habang mahina ang boses ni Doña Pachita sa madilim na kwarto. Ang araw sa labas ay patuloy sa pagihaw. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong nakakahinga ako. Lumabas akong gate. Hila-hila ang maleta sa eskinita. Ang ginit NG apon ay tumatalbog sa gayero sa makabilang hilid NG kalsada, lumilikhang maalinsangang pakiramdam na parang nasa loob ngang pugon ang buong mundo. Gayunpaman, kumpara sa madilim na sala na iniwan ko, ang init sa labas na ito ay mas nakagagaan ng pakiramdam. Pumara ako ngang taxi. Tiningnan akong driver at marahil ay nahulaan niyang may nangyari. Kaya mahina lang siyang nagtanong, "Saan po tayo, ma'am?" Natahimik ako. Ang simpleng tanong na iyon sa sandaling iyon ay hindi ko agad masagot. Sa loob ng maraming taon, inisip kong ang bahay na iyon ang tahanan ko, kahit na bihira akong salubungin doon ng magandang salita. Sinabi ko ang pangalan ng isang maliit na hotel sa BGC kung saan madalas ay book ng kumpanya ang mga kliyente. Umandar ang sasakyan. Iniwan ang lugar na naging pamilyar na sa akin. Sa rearview mirror, nakita ko si Anton na tumakbo hanggang sa gate at huminto. Hindi niya ako hinabol. Siguro inisip niyang ilang araw lang ako mawawala at babalik din ng kusa. Lulunukin ang sakit ng tahimik, gaya ang palagi kong ginagawa.
Sumandal ako sa upuan, pinakmamasdan ang trapik sa labas. Nakmamadali ang mataw, nakunahan. Lahat ay may patutunguhan. Ako, sa unang pagkakataon matapos ang 4 na taong pagiging asawa, ay kailangang matutong maglakat patungo sa sarili ko. Hindi masyadong marangya ang hotel, pero malinis at tahimik. May awa sa tingin ng receptionist nang makitang bahagyang. Nanginginig ang makamay ko habang pumipirma sa rehistro. Pumasok ako sa kwarto at isinara ang pinto. Napakatahimik ng kwarto kaya naririnig ko ang patuloy na pagbuga ng aircon. Naupo ako sa kama habang nakatingin sa maleta sa tabi ko. Wala ang boses ni Doña Pachita na tumatawag mula sa kusina. Wala ang boses ni Anton na nagrereklamo, na nakikiusap na wag kong galitin ang nanay niya. Walang nagtatanong kung bakit hindi pa ako nakapagugas ng plato. Kung bakit hindi ko naasikaso ang nga damit. Kung bakit nalate ako ng uwi. Sa unang pagkakataon, hindi ako naramdamang mag-isa sa katahimikan. Binigyan ako nito ng espasyo para huminga. Naligo ako, nagsuot ng malinis na damit at nag-order ng mainit na arroz caldo. Pagdating ng room service umusok pa ito. Ang nakaka-comfort na amoy ay pumuno sa kwarto. Paghawak ko sa kutsara, biglang uminit ang mga mata ko. Simpleng lugaw lang ito. Ngunit kinain ko ito na parang isang taong matagal nang hindi natrato ng tama. Naalala ko ang mga unang araw, napakalumangang kusina sa bahay nila Anton noon. Nangingitim ang mga dingding dahil sa usok. Tumutulo ang lababo. Tuwing umulan ng malakas, bumabaha sa likod bahay. Gumastos ako para iparenovate ang kusina, palitang ang makatubo, bumili ng bagong refrigerator, at kahit palitang ang dining set. Pero sa harap ni Doña Pachita, hinayaan kong sabihin ni Anton na binayaran iyon gamit ang ipon niya. Nang install ng technician ang bagong aircon. Buwang pakmamalaking ngumiti si Doña Pachita sa mga kapitbahay. Napakabait talaga ng anak ko, bagong kasal pa lang. Inayos na ang bahay para sa nanay niya. Ako, na nahuhugas ng mga baso sa kusina nun, ay nakangiti lang habang naririnig iyon. Akala ko nun, ang maasawa ay isang nilalang. Ang pagsisikap ng isa ay pagsisikap ng dalawa. Basta't payapa ang pamilya, hindi bale ng magsakripisyo ako ng kaunti. Ngunit unti-unti, ang sakripisyong iyon ay naging obligasyon na magparaya habang buhay. Nakbabayat akong kuryente, sabi niya aksayada ako. Nakbibigay akong pera sa palengke, sabi niya hindi ako marunong makbudget. Nagtatrabaho ako para kumita, sabi niya pinababayaan ko ang kusina. Nasa bahay ako at nagluluto, sabi niya wala akong naiambag. Sabi nila, ang pagpaparaya ng isang beses ay nagdudulot ng kapayapaan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nakparaya, pero walang kapayapaang dumating. Ang tanging napala ko ay ang pakaduro ng puso ko. Neck vibrate ang cellphone ko. Si Attorney Mendoza. Sinagot ko. Malalim at kalmado ang boses niya. Nasaan ka ngayon? Ligtas ka ba? Nasa hotel po ako. Ayos lang ako. Natahimik siya sandali at sinabing, kumpleto na ang mga papeles ng bahay. Isa itong ari-ariang minana mo sa tatay mo bago ka ikasal. Walang sinuman ang may karapatang umangkin nito. Ipapadala ko ang formal na notice bukas. Maging panatag ka lang. Tumingin ako sa labas ng bintana, balot ng nga ilaw ang siyudad. Ang mga ilaw sa kalsada ay parang maliliit na ilog. Attorney Mendoza, nakamali ba ako? Kung naging totoo lang sana ako sa simula, baka hindi nila ako tinrato ng ganito. Lumambot ang boses niya. Carmen, hindi kailangang malaman ng mabubuting tao na may pera ka para tratuhin ka ng tama. Pero ang taong may tim ang budi, kahit ibigay mo pa ang buong yaman mo, palaging iisipin kulang pa ito, hindi ako nakasagot. Tumama ang pangungusap na iyon sa pinakamalalim na sugat ng puso ko. Pakababangang telepono, binuksan ko ang maliit na pouch na naglalaman ng maalaala ng tatay ko. Sa loob ay may lumang litrato, nakatayo ang tatay ko sa harap ng Valderrama Construction Corp. Noong bago pa lang itinatak ang kumpanya. Sa likod ng litrato, may isinulat ang tatay ko, Ana, ang pamumuhay ng may kababaang loob ay mabuti, ngunit huwag mong hahayaang tapakan ng kahit sino ang iyong dignidad. Binasa ko ang linyang iyon ng paulit-ulit. Tuluyan nang bumaksa ang maluha ko.
ngunit hindi na ito mga luhang kahinaan. Naramdaman ko na parang ulan itong hinuhugasan ang alikabo na matagal nang nakadikit sa puso ko. Hinubat ko ang wedding ring sa ring finger ko. Nag-iwan ng maputlang marka ang singsing, parang bakas ng mataon kung kailan inakala kong mayroon akong pamilya. Ipinatong ko ang singsing sa ibabaw ng mesa. Sa tabi ng walang laman na mangkok ng lugaw, hindi ako agad nakatulog ng gabing iyon. Nakahiga lang ako, pinakikinggan ang regular na ugong ng aircon. Wala na akong nararamdamang guilt sa pag-enjoy ng lamig. Wala na akong takot na baka patayin ang breaker. Wala nang obligasyong maghintay ng permiso para alagaan ang sarili ko. Sa labas, mainit pa rin ang Maynila. Ngunit salop ngang puso ko, isang bagong pinto ang kapapasok lang buksan. Nagising ako nang sumilip ang sikat ng araw sa siwang ng kurtina, lumilihang ang dilaw na sina sa sahig. Hindi ganun kahimbing ang tulog ko, pero nakakapagtaka, hindi na ako nagugulat sa tunog ng mga plato o sa sigaw ni Doña Pasita mula sa kusina. Napakatahimik ngang kwarto sa hotel, mahinang ugong lang ng traffic sa malayo ang naririnig. Kinuha ko ang cellphone. Puno ang screen ng ma-missed calls, 17 mula kay Anton, 9 mula kay Doña Pachita. May 3 voicemails at ilang text messages. Ang iba ay naninisi, ang iba ay nagmamakawa, ang iba ay naguutos. Binuksan ko ang unang message ni Anton. Nasaan ka? Wag mong palakihin ang problema. Buksan mo na ulit yung ilaw at tubig. Umuwi ka na at mag-usap tayo. Mas malumanay ang ikalawang message. Alam kong lumakpas sa limitasyon si Mama kahapon, pero hindi mo rin dapat pinutol yung kuryente at tubig. Matanda na si Mama. Hindi niya kakayanin ang init na to. Binasa ko to at napangiti na lang ng mapait. Nung umuwi ako galing overtime na patay sa init at pinatay ng nanay niya ang aircon, sabi niya tama ang nanay niya. Ngayon na nainitan ang nanay niya, bigla niyang naisip na matanda na ito. Pinindot ko ang voicemail ni Doña Pachita. Pause ang boses niya, pero nandun pa rin ang nakasanayang tonong reklamo na may halong panunumbat. Carmen, ibalik mo na ang kuryente at tubig, matanda na ako. Paano ko matitis ang init na to? Bukso lang ng galit yung kahapon. Bakit ka na inarteng ganyan? Ang dilim-dilim sa bahay, walang tubig, ang lupit mo. Ibinaba ko ang cellphone sa mesa. Biglang umalingaw-naw sa isip ko ang sinabi niya. Hindi nagpapalamon ang bahay na ito nga babaeng aksayada tulad mo. Kahapon napakayabang niya. Ngayong umaga, dahil walang fan at tubig, saka lang niya naisip ang ugnayan ng pamilya. Saktong tumawag ang isang unknown number. Nag-alangan muna akong sagutin, pero pamilyar ang area code. Sinagot ko. Hello Carmen po, si Aling Rosa to, yung kapitbahay ng biyenan mo. Napaw po ako ng maayos. Ah, opo Aling Rosa, ano pong nangyari? Humina ang boses ni Aling Rosa, parang takot na may makarinig. Mula pa kaninang umaga, ang gulo-gulo sa bahay niyo. Nagsisigaw. Si Pachita sa pinto. Ang lupit mo raw na manugang. Ang lakas ng loop mong putulan siya ng kuryente at tubig. Hindi maganda sa pandinig ko, kaya tinawagan kita. Ayos ka lang ba? Natahimik ako ng ilang segundo. Sa lugar na yon, walang sikretong naitatago. Dati, ang pinakakinatatakutan ko ay ang pausapan akong ngataw. Ngayon, narealis ko na hindi ang bibi ng iba ang nakatakot, kundi ang mabuhay ng miserable ng napakatagal dahil lang sa takot sa sasabihin nila. Ayos lang po ako, Aling Rosa. Medyo pagod lang. Nakbuntong hininga si Aling Rosa. Matagal na akong nakatira sa tabi niyo. Alam kong napakahabang ang pasensya mo. Nakita kitang umuwi ng alas 10 ng gabi bit-bit ang mapinamili, tapos sesermunan ka pang ang biyenan mo sa pinto. Kahit kaming mga tagalabas, naawa pag nakikita yon. Paano pa kaya ikaw? Hija, gawin mo ang tama, huwag mong hayaang patuloy kang tapakan ng iba. Ang simpleng pangungusap mula sa isang kapitbahay ay nagpapailap sa mata ko. Hindi naman pala sa walang nakapansin. Niloloko ko lang ang sarili ko na ang pagpaparaya ay magdadala ng kapayapaan. Matapos ibaba ang telepono, nagilamos ako, nagsuot ng formal na damit, at nagtaksi papunta sa opisina ni Attorney Mendoza. Nasa isang tahimik na kalye sa Makati, ang opisina niya, walang malalaking signboard.
Maliit na bronze plate lang na may panggalan ng law firm. Pagkapasok ko, nakatayo na ang sekretarya para salubungin ako, na parang alam na niyang darating ako. Nakaupo si Atty. Mendoza sa opisina niya. Mas marami na siyang ubang kumpara nung huli kaming magkita. Sa ibabaw ng mesa niya ay may nakasalansan na blue folders. Sa tabi niya ay may isang tasa ng kape na umuusok pa. Upo ka, Hija. Naupo ako. Itinulak niya ang folder palapit sa akin. Ang titulong bahay sa Marikina, ang deed of sale, at ang mga dokumentong nagpapatunay na ang property ay pre-marriage asset. Kumpleto na lahat. Binuksan ko ito at tiningnan. Malinaw na nakaimprenta ang pangalan ko sa bawat pahina, Carmen Valderrama. Hindi Anton Reyes, hindi Pachita. Gayunpaman, saluk ngang maraming taon. Namuhay ako sa sarili kong bahay bilang bisita. Tiningnan ako ni Atty. Mendoza. Malumanay ang boses. Ipapadala ko ang formal na eviction notice kina Anton at sa nanay niya. Ang 7 araw para kunin ang magamit nila ay sapat na. Tungkol sa annulment, kung buo na ang desisyon mo, iahanda ko ang petisyon. Dahan-dahan na kong tumango. Opo, gusto ko na pong makipagiwalay. Ang pagbikas sa mga salitang iyon ay nagpasakit sa puso ko. Pagkatapos ngang, si Anja ay medyo minahal, ang taong inakala kong makakasama ko habang buhay. Ngunit ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugang kailangan mong hayaang tapakan kang buong pamilya niya. Naglapag ng special power of attorney si Atty. Mendoza sa harap ko. Pirmahan mo ito. Mula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng bagay na may kinalaman sa bahay na yan. Hindi mo na kailangang makinig sa mapang iinsulto nila. Kinuha ko ang ballpen. Medyo nangginginig ang kamay ko, ngunit malinaw ang pirma ko. Tiningnan ni Atty. Mendoza ang pirma at mahinang sinabi, Carmen, ang pakbawi sa bahay mo ay tama. Ngunit tandaan mong alagaan ang puso mo. Huwag mong hayaang ang sugat mo ay gawin kang tulad nila. Tumingin ako sa glass window. Matinding init na naman ang tanghali. Binabalot ang kalsada ng nakakasilaw na liwanag. Dati, inisip kong kailangan kong tiisin ang init, ang sakit, at ang mga masasamang salita para mapanatili ang isang tahanan. Ngunit ngayong araw, narealize ko na ang tunay na tahanan ay hindi isang malaking gusali, kundi isang lugar kung saan walang kakayahang saktan ka ang mga tao. Isinilit ko ang makopya ng dokumento sa bag ko. Nak-vibrate ulit ang cellphone ko. Si Anton na naman. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo, saka ko itinaop ang telepono. May mga tawag na kung sasagutin, mas lalo lang akong manghihina, at pagkatapos ng maraming taon ng pagiging mahina, sa wakas, kailangan ko ng matutong unahin ang sarili ko. Naksalin ng kape si Atty. Mendoza. Ang amoy nito sa tahimik na kwartong iyon ay medyo nagpakalma sa akin. Sa kabilang pader, may nakasabit na lumang litrato. Sa litratong iyon, ang tatay ko, si Don Arturo, ay nakatayo sa tabi ni Atty. Mendoza at ng iba pang partners nung nagsisimula pa lang ang Valderrama Construction Corp. Noon may timpa ang buhok ng tatay ko, may mamong nginiti, pero matalim ang tingin. Matagal kong pinagmasdan ang litratong iyon. Minsan nang sinabi ngang tatay ko sa akin, may dalawang bagay sa buhay na hindi dapat ipangalandakan, ang pera at ang masugat. Ang pagpaparang niyang pera ay umaakit ng kasakiman. Ang pagpapakita ng sugat ay hindi palaging nag-iimbita ng simpatiya. Minsan nagiging dahilan pa ito para paktawanan ka. Nang pumanaw ang nanay ko, parehong ginampanan ng tatay ko ang papel ang ina at ama para sa akin. Itinayo niya ang Valderrama Construction mula sa isang maliit na hardware sa Bulacan, gamit ang tiwala. Minsan, tinanong ko siya kung bakit, kahit mayaman na kami, simpleng nilagang baka pa rin ang kinakain namin. Tumawa siya, Anak, ang pagkakaroon kara ay hindi nangangahulugang may klase ka. Ang taong mapapanatili ang kanyang integridad ang tunay na kagalang-galang. Nang malubha siyang makasakit, ipinatawag niya ako sa kwarto niya, hinawakan ang kamay ko, at ibinilin ang mga huling habilin niya. Ipinamana niya sa akin ang mga shares ng kumpanya, ang bahay sa Marikina, at iba pang ari-arian. Ngunit gusto niya rin akong magsimula sa ibaba, maranasan ang hirap at ginhawa, at matutong kumilatis ng tao gamit ang sarili kong mga mata.
Natatakot ang tatay ko na kung mabubuhay ako ng masyadong comfortable, hindi ko malalaman kung sino ang totoong nagmamahal sa akin at kung sino ang nakikisilong lang sa anino ng pera. Sinunod ko ang payo ng tatay ko. Matapos siyang mamatay, hindi ko inako ang posisyon ko sa Valderrama Construction. Nag-apply ako bilang CFO sa isang subsidiary company. Unti-anting itinatayo ang karera ko sa sarili kong pagsisikap. Sa paningin ng iba, isa lang akong Carmen Valderrama. Isang ordinaryong babae, walang mamahaling kotse, walang branded na damit, walang driver. Nakilala ko si Anton habang nag-asikaso ng loan capital para sa isang kumpanya. Rookie sales employee pa lang siya noon. Palaging planchado ang mapolo niya. Magalang siyang magsalita at madalas tumutulong sa iba na magbuhat ng mga dokumento. Nang dalhin ako ni Anton para ipakilala sa nanay niya, pinasadahan ako ng tingin ni Doña Pachita mula ulo hanggang paa at diretsahang nagtanong. Anong trabaho ng magulang mo? Saan kayo nakatira? Ang mga babae ngayon napakautak. Walang-wala naman. Pero gusto lang magsamantala sa mga lalaki sa siyudad. Napatulala ako. Ngunit ng sandaling iyon, hinawakan ni Anton ang kamay ko sa ilalim ng mesa at sinabing, Mama, wag mong sabihin yan. Mabuting tao si Carmen. Mahal ko siya dahil kung sino siya, hindi dahil sa pera niya. Dahil lang sa linyang iyon, naniwala akong napili ko ang tamang lalaki. Siguro ang makababay, kapag nakmamahal, madaling lumambot sa makakanitong bagay. Ang isang beses na pagtatanggol sa simula ay sapat na para makalimutan namin ang maraming bagay na dapat sana'y pinaktunan namin ng pansin. Bago kami makasal, sinabi ko kay Anton na iniwanan ako ngang tatay kong lumang bahay sa Marikina bilang pamana. Matagal na natahimik si Anton saka sinabi, wag muna nating sabihin kay mama. Buong buhay niya. Gusto niya lang makita na may naipundar na mahalaga ang anak niya. Kung malalaman niyang sa iyo ang bahay, malulungkot siya at isipin niyang wala akong kwenta. Sa awa sa kanya, tumango ako. Inisip kong ang mag-asawa ay isa. Kung sino ang nasa unahan o likuran ay hindi mahalaga. Hinayaan kong sabihin ni Anton sa nanay niya na binili niya ang bahay ng hulugan at sama-sama naming ipaporenovate. Nang ipakmalaki ni Doña Pachita ang napakagaling niyang anak, tahimik lang akong ngumiti. Simula noon mas lumaki ang imahe ni Anton bilang haligingang pamilya, habang ako ay lalong lumiit sa paningin ng biyenan ko. Lalo pang nakumbinsi si Doña Pachita na ang galing-galing ng anak niya, at inisip niyang napakaswerte ko na nakapasok ako sa pamilya nila. Si Anton, na nung una ay nailang, ay nasanay rin kalaunan, nasanay siya sa mga papuri nga nay niya, nasanay siyang isantabi ang asawa niya, nasanay siyang makatanggap ng papuri para sa pawis na hindi naman kanya. Tiningnan ako ni Attorney Mendoza na parang nababasa ang isip ko. Wag mong sisihin ng buo ang sarili mo. Itinago mo ang pagkatao mo dahil gusto mong mamuhay ng totoo. Ang mataong hindi naging maganda ang trato sa iyo. Ginawa nila ang sarili nilang desisyon. Yumuko ako at hinaplos ang gilid ng tasa, pero sana nalaman ko ng mas maaga. Nakbuntong hininga si Attorney Mendoza. Sinumang nasaktan ay hilingin na sana ay naging mas matalino sila mula sa simula. Ngunit hindi kailanman nagtuturo ang buhay hanggang sa maranasan natin ang sakit. Ang mahalaga, pagkatapos mong matuto, wag mong hayaang hilahin ka ngang iba sa parehong hukay. Ipinaalala sa akin ngang linyang iyon ang tatay ko. Sabi niya dati, kahit gaano mo pa itago ang isang bagay na bulok, lalabas at lalabas din ang amoy. Hindi ko lang inaasahan na kapag lumabas ang amoy na iyon, ang puso ko ang unang sasaksakin. Tiningnan ko ulit ang dokumento. Ang pangalang Carmen Valderrama ay malinaw na nakaimprenta. Hindi na ako ang anino sa likod ni Anton Reyes, ni ang manugang na tinatawa ni Doña Pachita na aksayada, ni ang babaeng kailangang mamalimos, ni ilang minutong aircon pagkatapos mag-overtime. Ako ang anak ng tatay ko na nagtrabaho gamit ang sariling sikap na binuhat ang lahat ng mag-isa at ngayon ay kailangang bumangon gamit ang sariling lakas sa daan pabalik sa hotel mula sa opisina ni Attorney Mendoza. Dumaan ako sa hilera ng gapuno kung saan nalalaglag ang mga bulaklak sa bangketa. Napakainit pa rin ng araw pero hindi na parang nasusunog ang puso ko tulad kahapon. Marahil kapag alam ngang isang tao kung sino siya,
Hindi na siya basta-bastang yuyuko sa mga pang-iinsulto ngang iba. Nang hapong iyon, bumalik ako sa hotel dala ang isang salansan ng dokumento. Mainit pa rin ang Maynila, pero ang puso ko ay malamig sa ibang paraan. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa pakiramdam na bumabalot sa iyo kapag nagsimula ka ng magduda sa lahat ng pinaniwalaan mo nun. Binuksan ko ang laptop at nag-login sa joint bank account namin. Ako ang nagbukas na account na iyon. May supplementary card lang si Anton. Dati, tuwing nakikita kong bumababa ang balanse, iniisip kong kailangan niyang pera para ay treat ang mga kliyente, bumili ng regalo para sa mga partner o tulungan ang nanay niya. Hindi ako kailanman naktanong dahil takot akong masira ang tiwala sa pagitan namin, ngunit ngayon ang tiwalang iyon ay basag na. Tiningnan ko ang bawat transaksyon. May isang transfer para sa isang medyo malaking halaga. Malabo ang detalye. Personal na gastusin. Ang pinadalhan ay isang jewelry store sa Makati. Kumirot ang puso ko. Wala pang binibili si Anton para sa akin doon. Ang wedding ring namin ay isa lang simpleng gintong singsing na pati ako ay nakambak para mabili. Tumawag ako sa isang kakilala sa finance sector para paimbestigahan ito. Wala pang isang oras. Ipinadala sa akin ng taong iyon ang picture ng resibo. Isang diamond ring na nakakahalaga ng 600,000 pesos. Ang pangalan ng taong kumuha ng item ay Liza Montes. Nanigas ako sa harap ng screen. Hindi bago sa pandemiko ang pangalang iyon. Minsan ko nang narinig na binanggit ni Anton si Liza bilang dating kaibigan nung college na nagtatrabaho ngayon sa real estate. Minsan, umilaw ang cellphone niya hating gabi. Nakita ko ang pangalang Project Liza sa screen. Agad na inagaw ni Anton ang cellphone, kinakabahang tumawa, at sinabing nakamali lang daw ang kliyente sa pag-text. Naniwala ako sa kanya nun. Naalala ko ang magabi na may kausap siya sa telepono sa balkonahe. Napakahina ng boses niya, pero lumalambot ang tono niya. Malayong malayo kapag ako ang kausap niya. Naalala ko na ilang beses ng amoy matapang na pabango ng babae ang mapolo niya. Sabi niya, may kamiting siyang kliyente sa isang siksikang restaurant kaya kumapit ang amoy. Naniwala rin ako. Isang araw, habang naghihimay ngang gulay sa kusina si Doña Pachita, bigla siyang nagsalita. Maraming babae diyan na mas marunong mag-asikaso sa mga lalaking tulad ni Anton kaysa sa iyo. Bantayan mong mabuti ang asawa mo. Huwag mong isiping dahil may papel kang kasal, ligtas ka na. Inisip ko noon na galit lang siya sa akin at sinadya niyang sabihin yon para saktan ako. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Baka mas marami siyang alam kaysa sa ipinapakita niya. Binuksan ko ang gallery ng mga lumang picture sa cellphone ko, kung saan nakasabi ang ilang litrato na nasend sa akin ni Anton by mistake. Sa isang picture mula sa isang party, ang refleksyon sa salamin, sa kanto nga, kwarto ay nagpapakita nga aninongang isang babaeng naka-red dress na nakaupo ng napakalapit sa kanya. Dati pinagtatawanan ko ang sarili ko dahil masyado akong praning. Iyon pala. Ang babae minsan ay hindi praning. Naririnig lang muso nila ang mabagay na pilit tinatapan nga isip nila. Hindi lang hinayaan ni Anton na hiyain ako ng nay niya, kundi ginamit niya rin ang pera namin para ibili ng sing-sing ang ibang babae. Samantala, ako, kahapon ng tanghali, hindi pa na sa 10 minuto ang aircon pagkatapos kong mag-overtime, aksayada na ang tawag sa akin. Sa pag-iisip nito, tumawa ako. Isang tawa na sinabayan ng maluhang pumata sa keyboard ng laptop. Totoo nga na sa mundong ito, may mga bagay na parang biro, pero totoo ang sakit. Ako, na tinitipid bawat sentimo sa pamimili. Nakapagbibili ng isda, kailangang piliin kung ano ang eksakto sa budget, na kahit sa pabili ng prutas, kailangang piliin ang klase na gusto ni Doña Pachita, habang siya, ang galante sa iba gamit ang parang pinapawisan ko. Hindi ko tinawagan si Anton para mademan ng paliwanag. Hindi ko rin hinanap si Liza Montes para komprontahin siya. Lampas na ako sa edad na kailangan pang sumigaw sa kalye para patunayan na ako ang legal na asawa. Kapag pinataksilan ang isang babae, kung nasa katinuan pa siya, ang katahimikan niya minsan ay mas nakakatakot kaysa sa isang nag-alap na galit. Inisave ko lang ang lahat ng resibo at bank transactions sa isang special folder.
Ang pangalan ng folder ay mga dapat tandaan. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa tabing ng bintana, may dumating na pambihirang notification. Ewan ko kung gaano katanga si Anton, pero nakasing pa rin ang messaging account niya sa lumang tablet na dala-dala ko. Isang message mula kay Lisa Montes ang lumabas sa screen. Inayos mo na ba ang problema sa asawa mo? Ayoko nang maghintay ng matagal. Sabing nanay mo, pag alis niya, pwede na akong lumipat sa bahay na yon. Binasa ko ang pangungusap ng paulit-ulit. Nanlamigan mga kamay ko. Kaya pala hindi lang si Anton. May plano na rin pala si Doña Pasita na palitan ako iba. Pinatay ko ang screen na tablet at matagal na naupo sa dilim. Sa labas tuloy pa rin sa pakdaan ang masasakyan. Patuloy na kumikinang ang siyudad. Ngunit sa loop ko, ang mahuling bakas ng pagmamahal ko kay Anton ay tahimik na namatay. Eksaktong katulad ng aircon sa kwarto ko kahapon ng tanghali. Kinaumagahan, dinala ko ang lahat ng nakaprint na resibo. Isinilit ko ito sa isang manipis na folder at ipinakita kay Attorney Mendoza. Ayoko nang mag-asume. Sa loob ng maraming taon, namuhay ako ng may sobrang tiwala. Ngayon, oras na para makita ang nga bagay na nakasulat. Sinuot ni Attorney Mendoza ang salamin niya. Sinusuri bawat pahina. Lalo pang kumunot ang nunya. Carmen, bukod sa pera pambiling ang singsing, may mga maliliit pero regular na transfers. Ang receiver ay hindi si Anton, kundi isang account na nakapangalan kay Carlo Reyes. Natahimik ako. Si Carlo ay nakababatang kapatid ni Anton. 7 taon ang agwat. Sa bahay, inispoil siya ni Doña Pachita na parang gawa siya sa salamin. Kapah nakakamali si Anton, sinesermunan pa niya. Pero si Carlo, hindi. Hindi siya. Nakatapos ng pag-aral. Palipat-lipat ng trabaho. Minsan, nagbebenta online. Minsan tumutulong sa kaibigan bilang ahente ng lupa. Minsan, sasabihing gusto magtayo nebar. Bawat subo niya ay tumatagal lang ilang buwan tapos ititigil na niya. Sa harap ko, napaka-sweet ni Carlo. Naku, ate, ang bait mo talaga. Makikita mo. Pag naging successful ako, bibilhan kita ng branded na bag. Giningitian ko lang siya. Hindi ko kailangan nenge mamahaling bag niya. Ang inaasahan ko lang ay tumigil na siya sa pagbibigay. Nenge problema sa nanay niya para maging mas tahimik ang bahay. Pero patalikod, narinig ko siya minsang makipag-usap sa kaibigan sa telepono. Ang tanga ng hipa ko. Sabihin mo lang kahit ano, susunod yon. Ang kuya ko ang bumubuhay sa bahay na to. Wala siyang kwenta. Nasaktan akong marinig iyon, pero binalewala ko na lang. Inisip kong bata pa siya at nagsasalita ng hindi nag-isip. Hindi ko kailanman inakala na ang ugaling iyon ay pinapakain ng prako. Itinuro ni Attorney Mendoza ang isang transaksyon. Ito, ang nakasulat ay medical expenses ni Doña Pachita, pero sa mismong araw na yon, inilipat ulit ang pera sa account ni Carlo. Naalala ko ang araw na nagreklamo si Doña Pachita na nahihilo siya at bibili ng vitamins at magpapa-check up. Binigyan ko siya ng 15,000 pesos at sinabi ko pa na kung kailangan niya ng dagdag, sabihin lang niya, pagsapit ng gabi. Ininsulto pa niya ako dahil bumili ako ng ubas na masyadong mahal. Sabi niya, ang babaeng hindi marunong humawa ng pera ay pupulutin sa kangkungan. Ang pangalawang papel ay para sa family reunion sa site ng tatay ni Anton. Nabigay ako ng 30,000 pesos para makapahanda siya ng maayos. Pero nang araw na iyon, murang ulam, torta, at konting hotdog lang ang handa. Sabi niya kailangan daw magtipid kasi mahirap ang buhay. Ang natirang pera ay nai-transfer din kay Carlo. Ang ikatlong papel ay para pampayos ng bubong sa likod bahay. Tandang-tanda ko na hindi kailanman naayos ang bubong. Tumutulo pa rin. Pak umulan. Kailangan ko pa ring maglagay ng balde. Pero ang pera ay nawala rin. Ngumiti ako ng mapait. Kaya pala sa buong panahong ito, tuwing kinukulang sa pera ang bahay, ako ang nasisermunan na aksayade. Ang pera pala ay lumilipat sa ibang direksyon. Ngayon malinaw na ang lahat. Tiningnan ako ni Attorney Mendoza ng may awa. Sakto namang tumunog ang cellphone ko, isang unknown number.
Ini-loudspeaker ko. Narinig ko ang magaspang na boses ng isang lalaki. Ikaw ang hipag ni Carlo, di ba? Sabihin mo sa kanya na kung hindi siya magbabayad ng utang niya sa loob ng 3 araw, pupunta kami sa bahay niyo. Hindi maliit ang utang niya. Huwag niyang isiping makatakas siya. Kelmaru akong nagtanong, magkano po ang utang? Halos 900,000 pesos. Pinaksamang online betting at mga loan shark. Ayusin niyo to. At binaba niya ang tawag. Natahimik ang kwarto sandali. 900,000 pesos. Ang halagang iyon ay parang panibagong sampal. Hindi dahil may pakialam ako sa pera, kundi dahil nandidiri ako sa paraan kung paano nila ituring na parang balon na walang ilalim ang pinahirapan ko. Kaya palang patayin negebianan ko ang aircon dahil nanghihinayang sa kuryente? Pero palihim na naglilihis nege pera para sa bisyong gebunsong anak niya. Naalala ko na isang hating gabi, umuwing namumutla si Carlo. Hinila siya ni Doña Pachita papunta sa kusina at nag-usap sila ng mahina, inisip nilang hindi ko sila naririnig. Huwag mong sabihin sa kuya mo. Ako nang bahala. Sasabihin ko na lang kay Charmen na kailangan ko ng dagdag sa pambili ng pagkain. Pagkatapos, lumabas siya at hinarap ako ng mukhang pagod. Carmen, ngayong buwan kailangan mong magdagdag ng konti sa budget. Tumaas ang ngabilihin. Ang mahal ngang lahat. Ikaw na may trabaho, kailangan mo ring marunong tumulong sa asawa mo. Nagbigay ako ng dagdag at humingi pa ng tawag dahil pakiramdam ko hindi ako sapat na nakakatulong. Sabi nila, ang anak ay sinisira ng ina at ang apo ng lola. Hindi ako naglakas loob na sabihin yon, pero sa loob-loob ko, alam ko. Nabaon sa utang si Carlo, sa isang banda. Dahil palagi siyang pinoprotektahan ni Doña Pachita. Tinatakpan ang mga pagkakamali niya. Binabayaran ang mga utang niya. Ipinaktatanggol ang kawalang hiyaan niya. Habang ako, na nagtatakip siyang gabutas na yon, ay tinatawag na aksayada. Nang hapong iyon, nagpadala akong maikling mensahe kay Attorney Mendoza. Simula ngayong araw, puputulin ko na lahat ng pinansyal na tulong sa pamilya ni Anton. Kung sino ang may utang, siya ang magbayad. Kung anong itinanimin, siyang aanihin. Matapos ipadala iyon, gumaan ang pakiramdam ko, walang kasiyahan o awa, ang tanging naramdaman ko lang ay, pagkatapos ng maraming taon ng pagiging anino na palihim na sumusuporta sa kanila, sa wakas ay tumabi na ako para hayaang pasanin ng bahay na iyon ang sarili nitong bigat. Matapos magdesisyong putulin ang lahat ng tulong pinansyal, hindi ko na sinagot ang matawa ni Doña Pachita. Dumalang na rin ang matawa ni Anton. Pero alam kong hindi ito dahil naintindihan na niya, kundi dahil masyado siyang abala sa mas malaking problema. Ang Luzon Builder Supply, ang kumpanyang pinagtatrabahuan ni Anton, ay dumaranas ng matinding problemang pinansyal. Hindi ko ito nalaman sa magabali-balita, kundi sa malinaw na datos at numero sa ibabaw NG Mesa ko. Dati, ang Luzon Builders ay isang iginagalang na supplier ng construction materials. Eksperto sa bakal, semento, at mga supply para sa housing projects. Mayos ang negosyo ilang taon na ang nakararaan, pero kamakailan ay nag-expand sila ng masyadong mabilis. Naipon ang mautang at naging pabaya ang pamamahala. Ang pera ay umagos na parang tubig sa kamay. Si Anton ang in-charge sa sales para sa malalaking proyekto at napaka-proud niya sa posisyon niya. Tuwing umuwi siya, madalas niyang sabihin sa nanay niya na may halong yabang at pagpapakumbaba, "Mama, huwag kang mag-alala. Pag nakuha ko tong project sa Valderrama Construction, akin na ang pwesto ng manager." Nakikinig si Doña Pachita na kumikinang ang mangga mata. Ipinakmamalaki niya sa makapitbahay na malapit nang mapromote ang anak niya na may hawak itong malaking proyekto at magbabago na ang swerte nila. Minsan, sinabi pa niya sa mismong harap ko, ang isang matalinong babay, dapat alam kung paano sumandal sa isang asawang tulad nito. Ang makatira sa magandang bahay dahil kay Anton ay isang grasya para sa 3 henerasyon. Nang sandaling iyon nahuhugas akong gulay sa kusina, malami ang tubig na dumadaloy sa makamay ko. Ngumiti lang ako ng tipit, walang sagot, sa akin ang magandang bahay na iyon. Pero sa paningin nila, isa lang akong maswerteng babae na nakikinabang sa tagumpay ngang anak niya. Ang proyektong inasahan ng husto ng Luzon Builders
ay ang package para mag-supply ng materyales para sa bagong warehouse complex ng Valderrama Construction sa Bulacan. Ang halaga ng kontrata ay higit sa 36 milyong piso. Kung makuha niya ito, makakaroon ngang pondo ang Luzon Builders para mabayaran ang mautang, makakakuha si Anton ng malaking tagumpay, at makakaroon ulit ng ipagmamalaki si Doña Pachita sa makapitbahay. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ginong Ortega, ang general manager na pumalit sa akin sa pamumuno ng Valderrama Construction habang pinili ko ang simpleng pamumuhay. Miss Carmen, may problema ang proposal ng Luzon Builders. Tingin ko kailangan mo itong i-review ng personal. Dumating ako sa opisina NG Valderrama Construction habang kakabukas pa lang NG MH Ilaw sa kalsada NG Ciudad. Ang building sa Ayala Avenue ay maliwanag, pero hindi maingay. Sumakay ako sa private elevator pakyat sa 12th floor. Hinihintay na ako ni Ginong Ortega sa maliit na boardroom. Sa harap niya ay may makapal na salansan ng mga dokumento. Isa-isa niyang ipinakita sa akin ang report. Ang presyo ng mga materyales na inaalok nila ay mas mataas ng malayo kaysa sa market price. Ilang purchase invoices din ang hindi naktutugma. Lalo na yung bahaging hinahawakan ni Anton Reyes, na nagpapakita ng pinalobong gastos para sa representation at mga hindi may paliwanag na komisyon. Binuksan ko bawat pahina. Nakalantad ang malami na mga numero, ngunit sa likod ng bawat linya ay nakikita ko ang kasakiman. Gastos sa pagkain kasama ang mga kliyente, regalo, pag-asikaso sa mga partner lahat ay nasa mga buong numero na masyadong matas. Maaring palampasin itong isang baguhan, pero para sa akin, ang mga numerong masyadong buo at eksakto ang kadalasang pinakadudadudang bahagi. Huminto ako sa isang gastusin na may hit 1 milyong piso na nakapailalim sa konseptong contract acceleration support. Ang taong nag-apruba sa proposal sa loob ng kumpanya nila, Anton Reyes. Pinagmasdan ni Ginong Ortega ang reaksyon sa muka ko at nagtanong, gusto niyo po bang i-reject natin agad ang Luzon Builders? Isinara ko ang proposal. Hindi pa. Medyo nagulat siya. Nagpatuloy ako. Hayaan niyo silang kumpletuhin ang mga dokumento. Imbitahan ang mga representative ng Luzon Builders na pumunta dito ng personal. Gusto kong marinig ang paliwanag mula mismo sa bibig ni Antong. Tumango si Ginoong Ortega na hindi na nagtanong pa. Matagal na siyang nagtatrabaho sa tatay ko at alam niya ang paraan kong pahawa ng mga bagay-bagay. Ayaw kong umatake bago pa man magpakita ang taong sarili nilang mga butas. May mga bagay na kung hahayaan mong mangyari ng kusa sa ilalim ngang liwanag, mawawalan ngang pagtataguan ang may kasalanan. Nang gabing iyon, nakatanggap akong message kay Aling Rosa, ang kapitbahay. Sinabi niya na nitong manakaraang araw, masyadong mainit ang tensyon sa bahay ni Doña Pachita, nawawala si Carlo. Walang tigil sa patawag ang mananiningil. Umuwing gabi na si Anton na puno ng pag-aalala ang mukha. At patuloy na nagyayabang si Doña Pachita sa mga kapitbahay na malapit ng pumirma ng malaking kontrata ang anak niya at magiging maayos na ang lahat. Pagkatapos basahin, ibinaba ko ang telepono. Nakakaawa! Inisip pa rin niya na ang punong sinasandalan niya ay isang higanteng puno. Hindi niya alam na bulok na ang maugat nito sa loob. Akala ni Anton, ang proyekto sa Valderrama Construction ang magliligtas sa kanya. Hindi niya alam na ang pagbukas o pagsara ngang pintong iyon ay nakadepende, sa huli, sa desisyon ngang asawang pinatayan ng aircon sa gitna ngang matinding init. Kinaumagahan inabisuhan ako ni Ginong Ortega na kusang nag-request si Anton ng meeting sa management ng Valderrama Construction. Sa pamamagitan ng sekretarya, halatang nagmamadali ang tono niya, pero pilit pa rin niyang pinapanatili ang imahe ng isang kumpiyansadong negosyator. Tiningnan ko ang schedule at sinabing ay schedule ang meeting sa Huwebes sa boardroom sa 12th floor. Eten ako. Nagtanong si Ginoong Ortega. Sa anong pangalan, ma'am? Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagsisimula ng lumubok ang araw sa mabubong ng siyudad. Sa isang lugar, malamang kinuwento pa rin ni Doña Pachita kung gaano kagaling ang anak niya at kung gaano ako kawalang hiyang manugang. Sa pangalan ng kumpanya, sagot ko, hindi na kailangang ipakilala kung sino ako. Gusto kong pumasok si Anton sa kwartong yon dalaang natitira niyang kumpiyansa. Gusto kong siya mismo ang magbukas ng proposal niya. Makita ang bawat pirma niya,
at marinig ang mga numerong inakalan niyang may tatago niya. Sabi nga nila, mas mabilis hulihin ang sinungaling kaysa sa pilay. Pero ang kakaharapin ni Anton ay hindi pulisya, kundi ang katotohanan. Kinuha ko ang ballpen at pinirmahan ang utos na i-review ang buong proposal ng Luzon Builders. Magaan lang ang pagpirma, pero alam ko na simula sa sandaling iyon, ang salbabida ni Anton ay unti-unti nang nabubutas. Huwebes ng umaga dumating ako sa Valderrama Construction ng mas maga kaysa sa nakasanayan. Kakalagpas lang ng siyudad sa init ng umaga. Ang nasalamin ngang matataas na gusali ay nagre-reflect ngang nakakasilaw na liwanag. Nakasuot ako ng beige na suit, mayos na nakatali ang buhok at light lang ang makeup. Hindi para magyabang, kundi para ipaalala sa sarili ko na ngayon ay hindi. Ako nandito bilang isang nasaktang asawa, kundi bilang pinuno ng isang napakahalagang proyekto. Handa na ang kwarto sa 12th floor. Sa ibabaw ng mesa ay nandun ang proposal ng Luzon Builders, ang market price study, ang mga kahina-hinalang resibo, at ang internal audit report. Umupo ako sa main chair. Sa kanan ko ay si Ginoong Ortega, sa kaliwa ko ay ang head ng legal department. Walang bumanggit tungkol sa personal na buhay ko. Dito, ang numero ang kailangang magsalita. Bumukas ang pinto. Pumasok si Anton kasama ang dalawang empleyado ng Luzon Builders. Nakasuot siya ng puting polo, dark blue na tie, at may bitbit na salansan ng madokumento. Medyo pumayat ang mukha niya, pero pinipilit pa rin niyang ngumiti ng magalang. Nanigas ang ngiting iyon pagkakita niya sa akin. Carmen, napakahinangang boses niya, pero narinig ngang lahat sa kwarto. Iniangat ko ang ulo ko at kalmado, siyang tiningnan. Maupo po kayo, Mr. Reyes. Ngayong araw ay pag-usapan natin ang supply proposal ng Luzon Builders. Nanigas si Anton sa kinatatayuan niya ng ilang segundo. Mahinang hinila ng empleyado sa tabi niya ang jacket niya. Doon lang siya natauhan at pasimpleng umupo. Nagsimula siyang pagpawisan sa kahit sobrang lamig ng aircon. Binuksan ni Ginoong Ortega ang meeting. Formal at magalang ang tono niya. Salamat sa papunta ng team ng Luzon Builders. Ngayong araw, personal na pangungunahan ni Ms. Valderrama ang review ng proyektong ito. Nang marinig ni Anton ang Ms. Valderrama mula kay Ginong Ortega, mas lalo siyang nalito. Nakita na sila ni Ginong Ortega sa ilang business events at alam niyang isa itong ijinagalang na tao. Bakit kinakausap ako ni Ginong Ortega ng may ganong respeto? Binuksan ko ang unang dokumento. Sa offer ngayong buwan, ang presyo ngang bakal na pinopropose ng Luzon Builders ay 17% na mas mataas kaysa sa market price. Gusto kong marinig ang paliwanag. Lumunok si Anton, kinakabahang binabasa ang madokumento. Ano, ma'am? Mga sir ng Valderrama. Dahil po sa minamadaling delivery dates, tumas ang transport at warehousing costs kaya nagkaroon ng price adjustment. Nag-project ako ng comparative table sa screen. Sa parehong panahon, may tatlong ibang suppliers na may delivery routes pabulajan na nag-alok nega mas mababang presyo, hindi sapat na dahilan ang transportasyon. Naging tense ang paligid sa kwarto. Ang dalawang empleyado na kasama ni Anton ay nakayuko lang at nagte-take down notes. Hindi magawang tumingin sa kanya, lumipat ako sa kabilang pahina. Isang gastusin na higit sa 1 milyong piso bilang contract acceleration support na prinopose ni Mr. Anton Reyes. Pwede niyo bang ipaliwanag kung para saan ang pondong ito? Nanigas si Anton. Tumingin siya sa akin at tapos kay Ginong Ortega, yung mayon, para po sa representation expenses, meeting sa mga partners at iba pang imprevistos. Nagtanong ulit ako. May mga valid receipts ba para sa mga gastusing ito? Nautal siya. Kami, kino-compile pa po ng team namin. Dahan-dahan akong tumango. Ibig sabihin, nung gipinaza ang proposal na ito, hindi pa ma-justify ang magastos na yung. Malumanay kong binikas ang bawat pangungusap, pero nakita kong mas namutla ang mukha ni Anton. Hindi siya sanay na makita ako sa ganitong posisyon. Sa isip niya, ako ang taong nakatayo sa kusina hawa ang kutsilyo at gulay. Tahimik na nakikinig sa pang-insulto ang nanay niya. Ngayon, nakaupo ako sa harap niya, ginagamit ang kakayahan ko para himayin
ang mga numerong inakala niyang may tatago niya. Umabot ng higit 1 oras ang meeting. Wala akong binanggit tungkol kay Doña Pachita, o tungkol sa breaker, o tungkol sa malamig na pagkain. Trabaho lang ang pinag-usapan ko, pero siguro ang katahimikang iyon mismo ang pinakanakakatakot para kay Anton. Pwedeng labanan ang isang diskusyon, pero hindi ang isang proposal na puno nga anomalya. Sa pagtatapos ng meeting, isinara ko ang folder. Pansamantalang sinususpinde ng Valderrama Construction ang review sa proposal ng Luzon Builders hanggang sa malinawan ang mga kahina-hinalang bahagi na ito, lalo na ang mga may senyales ng embezzlement. Ipapasa namin ito sa isang independent audit. Biglang tumayo si Anton. Carmen, Ms. Valderrama, pwede naman natin tong pag-usapan ng mayos, di ba? Total tayo ay. Tiningnan ko siya ng diretso. Sa kwartong ito, negosyo lang ang pinausapan natin. Sa mga personal na bagay, marami ka ng pagkakataon para pausapan yan ng maayos. Pero hindi mo sinamantala. Natahimik siya. Kinuha ko ang ballpen ko at tumayo. Pagdaan ko sa tabi niya, huminto ako sandali at mahinang bumulong ng sapat lang para marinig niya. Umuwi ka, ayusin mo ulit ang mga papel, at tandaan, magtipid kayo sa kuryente at tubig. Masyadong mahal ang mabilihin ngayon. Iniangat ni Anton ang tingin niya. Sa mga mata niya, ang kalituhan ay tuluyan ng naging takot. Marahil sa sandaling iyon, narealis niya na ang babaeng pinatayan ng aircon ng nanay niya ay hindi kasing hina ng iniisip niya. Lumabas akong kwarto. Sa likod ko, wala nang paliwanag. Tanging ang mabigat na katahimikan lang ng isang lalaking, sa unang pagkakataon, ay naramdamang umuga ang kanyang upuan dahil sa sarili niyang magawa. Nang hapong iyon, umuwi si Anton sa bahay habang mainit pa rin. Tahimik ang eskinita sa Marikina. May naririnig lang ng mga batang naglalaro sa malayo. Pagdating pa lang sa pinto, naririnig na niya ang sigaw ni Doña Pachita sa bakuran. Para sa ilang galon ng tubig, hinihingian mo agad akong bayad bago ibaba? Akala mo ba walang pra sa bahay na to? Wala lang akong barya ngayon. Napangiwi ang delivery boy ng tubig, hawa ang 1 galon. Mrs., 3 galon na po ang utang niyo. Napagutusan lang po ako. Sabi ng boss ko maningil daw. Pulang-pula ang mukha ni Doña Pachita. Sasagot pa sana, pero nang makita si Anton, biglang nagibang tono. Anton, sakto ang dating mo. Bayaran mo nga tong lalaking to. Kinakausap ko ng maayos. Nakmamatigas dito sa pinto. Akala mo naman tatakbuhan natin. Kinapa ni Anton ang wallet niya, pero ilang maliliit na papel lang ang nandun. Mula nang umalis ako, ang magastusin na akala nila maliit lang tulad ng tubig, grocery, at load ay biglang naging mabigat na pasanin. Nagbayad siya gamit ang GCash at pumasok. Sa bahay na madilim ang mukha, sinalubong silang nakakasakal na init mula sa loob. Walang fan, patay ang TV. Madilim sa kusina, nailawan lang ng maliit na emergency light. Nakahiga si Doña Pachita sa sofa, nakpapaypay gamit ang isang magazine. Nakita mo na, ang sama ng ugali ng asawa mo, dahil lang pinatay ko ang aircon sandali. Napakalupit para humantong sa ganito, ang mababaeng ganyan. Parang batuang puso. Padabog na ibinaba ni Anton ang briefcase niya sa mesa. Mama, pwede ba manahimik na po kayo? Nagulat si Doña Pasita. Anong sinabi mo? Lumingon si Anton, namumula ang mamata sa pagod at galit. Alam niyo ba kung sino ang kamiting ko sa Valderrama Construction kanina? Si Carmen. Nakaupo sa silya ng director sa mismong harap ngang general manager. Nakahold ang proposal ngang kumpanya ko. Pa nawala tong project, mawawala ang lahat sa akin. Napanganga si Doña Pachita at pagkatapos ay pilit na tumawa. Baka may kakilala lang doon kaya pinayagang umupo. Huwag kang patakot. Si Carmen. Palaging walang imik yan. Saan kukuhang kakayahan yon para maging malaking tao? Tuyong tumawa si Anton. Mama, hindi niyo pa rin ba naiintindihan? Sa kanya ang bahay na to, siya ang palaging nagbabayat ng ilaw at tubig. Sa trabaho ko, siya rin ang nagpasok at tumulong sa akin palihim nung umpisa. Akala niyo ba naging madali ang lahat para sa akin dahil sa magic? Namutla ang mukha ni Doña Pachita, pero pilit pa rin niyang pinapanindigan. Normal lang na tulungan ng asawa ang asawa niya.
Nagpakasal siya sa iyo at pumasok sa pamilyang ito, kaya kailangan niyang paksilbihan ang asawa niya. Anong isusumbat niya? Maksilbi? Tumaas ang boses ni Anton. Tinatawa niyong pagsisilbi yung binayaran niya ang bahay, pinaayos ang kusina, binili ang aircon, at nagbayad ng buong grocery. Tapos kayo, mama, anong ginawa niyo bukod sa tawagin siyang aksayada? Biglang tumayo si Doña Pachita. Aha, kaya ngayon ako ang sinisisi mo. Kung hindi dahil sa pag-aalaga ko sa iyo, mula sa pagkain hanggang sa damit, mararating mo ba yan? Tinuruan ko lang ang asawa mo kung saan siya lulugar. Nakamali ba ako? Habang mataas ang tensyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Carlo na kalatkat ang mapaa. Gusot ang damit niya at magulo ang buhok. Pagkakita kay Anton. Natakot siya at akmang tatalikot. Sumigaw si Anton. Carlo, diyan ka lang. Alanganing ngumiti si Carlo. Uy, kuya, andiyan ka na pala. Titiknan ko lang si mama sandali. Tumakbo si Doña Pachita para protektahan ang bunso niya. Titiknan lang daw ako. Bakit ganyan ka kagalit? Tiningnan ni Anton si Carlo tapos ang nanay niya. Ano pang tinatago niyo sa akin, mama? Magkano ang utang niya? Nautal si Carlo. Wala. Kuya. Misunderstanding lang sa mga kaibigan. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Doña Pasita. Tiningnan niya ang screen at pinatay agad. Ngunit makalipas ang ilang segundo, nagring naman ang cellphone ni Carlo nang walang tigil na parang pumapalo sa dibdib nila. Inagaw ni Anton ang cellphone at ni loudspeaker. Narinig ang malamig na boses ng isang lalaki. Kung hindi bayad sa loop ng 3 araw, pupunta kami diyan sa inyo. Ang 900,000 pesos hindi pinipitas sa puno. Napabagsak sa silya si Doña Pachita. Tiningnan ni Anton ang nanay niya, nangingini ang boses. Kaya pala yung perang binibigay sa iyo ni Carmen sa lahat ng panahong ito. Ginagamit niyo pambayad sa utang niya. Nangingini ang labi ni Doña Pachita. Kapatid mo siya. Nakamali siya. Kung hindi ko siya tutulungan sino, paano naman ako? Hinampas ni Anton ang mesa. Ang kumpanya ko, bahay na to, project ko lahat nasira dahil pinalayas niyo si Carmen. Mahal na mahal niyo siya. Ini-spoil niyo. Tapos ngayon, tayong lahat ang magbabayad. Sumabo na rin si Carlo. Huwag mong ibunton lahat ng sisi sa akin. Hindi ka rin perpekto, may Liza ka sa labas, at alam din yon ni mama, huwag kang mapakabiktima. Ang linyang iyon ay nahulo sa gitnang sala na parang basa na plato. Tiningnan ng masama ni Doña Pachita si Carlo. Namumutla siya. Nanigas si Anton. Walang nakapagsalitang kahit ano. Mula sa labas, may 3 kato sa pinto. Sumilip si Aling Rosa, ang kapitbahay, na may hawa na malaking envelope. Pachita, may sulat. Kailangan daw ibigay mismo sa pamilya. Lumabas si Anton para kunin. Sa envelope, malinaw na nakasulat ang pangalan ko at ang address ng bahay sa Marikina. Binuksan niya ito, binasa ang ilang linya, at napabagsak sa silya. Nanginginig na nagtanong si Doña Pachita. Anong sulat yan, anak? Tiningnan ni Anton ang nanay niya. Paos ang boses. Eviction notice. 7 araw, kailangan na nating umalis. Bumalot ang nakakabinging katahimikan sa bahay. Sa labas, nagsisimula ng lumubok ang araw. Pero sa loop, patuloy na binabasa ngang pawis ang mga nunila. Sa unang pagkakataon, naubusan ng salita si Doña Pachita para magmura. 3 araw ang lumipas. Sa isang 5-star hotel sa gitna ng BGC, ginanap ang isang quarterly business dinner. Nagtipon doon ang mga construction companies, material suppliers, at real estate agencies para maganap ng alliances. Para sa Luzon Builders, ang event na ito ay parang salbabida sa gitna ng bayo. Kung makakahanap si Anton ng importanteng tao mula sa Valderrama Construction, may pag-asa pa ang kumpanya niya. Nandun din ako pero hindi akaw pansin ang ayos ko. Nakasuot ako ng dark blue na bestida, low bun ang buho. At tanging ang relo lang ng tatay ko ang suot ko. Nasa VIP area ako. Tahimik na pinagmamasdan ang Marangyang Hall. Sa malayo, nakita kong pumasok si Anton. Nakasuot siya ngang itim na suit na parang bagong plansa, pero ang pagod niyang mukha ay nag-alis ng dating karisma niya. Sa tabi niya, si Doña Pachita, nakasuot siya ngang velvet maroon na bestida.
Sa niya ay may lumang istilong gintong kwintas at sa mga pulso ay may mga bracelet na tumutuno sa bawat galaw niya. Makapal ang makeup niya. Siguro para itago ang puyat nitong mga nakaraang araw sa nakakasakal na bahay na iyon. Naglalakad si Doña Pachita ng mataas ang nguminggiti at tumatango sa lahat na parang matatagal na niya silang kakilala. Kilala ko siya. Buong buhay niya, nabuhay siya sa apela at porma. Baka ilang daang piso na lang ang laman ng pitaka niya. Pero ang postura niya ay dapat parang isang donya. Agad na nahanap si Anton ng makakausap. Binati niya ang ilang negosyante gamit ang magasgas na linya tungkol sa posibleng collaborations. Lilipat sana ako sa ibang area, pero nakita ako agad ni Doña Pachita. Huminto siya, nanliliit ang matang hindi makapaniwala. Tapos hinila niya ang braso ni Anton. Lumingon si Anton. Nang makita ako, nag-iba ang mukha niya. Hindi siya lumapit ng direkta. Siguro pagkatapos ng meeting sa Valderrama, na-realize niyang hindi na ako ang babaeng pwede niyang sigawan at mananahimik lang. Pero iba si Doña Pachita, hindi pa siya sumusuko. Kinalatkat niya si Anton palapit sa akin. Ibinaba niya ang boses niya, pero matalim pa rin ang bawat salita. Aba, nakakapasok din pala si Carmen sa maganitong lugar. Ang galing. Ilang araw lang nawala sa bahayang biyenan. Marunong nang mag-ayos para makasingit sa mga party ng negosyante. Siguradong nakahanap kang mayamang bubuhay sa iyo. Kaya ka may imbitasyon. Ibinaba ko ang baso ang tubig sa isang high table at kalmado siyang tiningnan. Good evening, Pasita. Sarkastiko siyang ngumiti. Wag mo kong kausapin ng parang close tayo dito. Wala akong manugang na walang hiya na kayang putulan ng kuryente ang biyenan niya tapos lalayas. Anong ginagawa mo dito? Para sirain ang negosyo ni Anton. Mabilis na hinila ni Anton ang braso ng nanay niya. Mama, tama na. Nasa public place tayo. Pero si Doña Pachita, nasanay na nag-ingay para mangibabaw, ay hindi magpapapigil. Tiningnan niya ang bestida ko mula ulo hanggang paa. Siguradong mahal yang damit mo. Saan ka kumuhang pera? Nangutang ka para magyabang. Sabi nga nila, mapanlin lang ang itsura. Magsuot ka man ng seda o kung ano, walang utang na lupa rin ang pagkatao mo, nagsimulang lumingon ang ilang tao sa paligid. Nakarinig akong nga bulungan, namutla si Anton. Kalahating nahihiya at kalahating natatakot na sigawan ang nanay niya sa publiko. Tiningnan niya ako. Ang boses niya ay nakpapanggap na malambot pero nandun pa rin ang dati niyang pride. Carmen, nandito ako para magtrabaho. Wag mo nang pakomplikahin. Kung may natitira ka pang pagmamahal, mas mabuting umalis ka na. Hindi ito ang lugar para pag-usapan ang problema sa pamilya. Tiningnan ko siya, mas nakaramdam nega awakay sa galit. Problema sa pamilya. Nung pinatay ng nanay mo ang aircon ko ng tanghaliang tapat at sinabi mong tama siya, tinuturing mo ba yung problema sa pamilya na dapat pinag-usapan ng maayos? Natahimik si Anton. Pulang-pula na ang mukha ni Doña Pachita. Pasigaw siyang bumulong. May gana ka pang ibalik yang issue na yan? 10 minutong aircon lang, napakakuripot mo sa pakwentang sentimo, pero okay lang sayong iwan ang buong bahay sa dilim. Kayo talagang masasamang babae. Mas malamig pa kayo sa yelo. Tipit akong ngumiti. Kumusta naman? Pachita, nasanay na po ba kayong magpaypay sa bahay? Sapat ang lakas ng boses ko para marinig nga mamalapit sa amin. Biglang napako ang mga mausisaang tingin kay Doña Pachita. Nanigas siya. Ang mukha niya ay mula pula naging violet. May isang nagtakip ngang bibig. Hindi ko alam kung nagulat o nagpipigil ngang tawa. Umungol si Anton. Carmen, sumusobra ka na. Sumagot ako. Ang sumusobra, Anton, yung babaeng kakarating lang galing overtime sa isang mainit na araw, nagbukas ng aircon ng ilang minuto, tapos tinawag ng aksayada. Ngayon, nagpapaalala lang ako kung ano talagang nangyari. Nanginginig sa galit ang makamay ni Doña Pachita. Ang mga bracelet niya ay maingay na nakikiskisan. Akmang hahakbang siya palapit. Pero bigla, sa likuran namin, narinig ang matitibay na hakbang. Biglang tumahimik ang paligid. Papalapit si Ginong Ortega, General Manager NG Valderrama Construction, kasama ang 2 asistan. Huminto siya sa harap ko at bahagyang yumuko.
malinaw, at magalang ang boses niya. Miss Valderrama, hinihintay po kayo ngang lahat sa presidential table. Magsisimula na po ang event. Naniga sa kinatatayuan si Doña Pachita, at tiningnan ako ni Anton na parabang iyon ang unang beses niyang makita ang babaeng sinayang niya. Nang matapos magsalita si Ginong Ortega, bumalot ang ganap na katahimikan sa paligid namin. Tiningnan ni Doña Pasita si Ortega, tapos ako, na nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwala. Si Anton ang unang nakarek, nautal. Mr. Ortega. Anong tawag niyo sa kanya? Lumingon si Ginong Ortega sa kanya. Magalang ang tono niya, pero malamig. Siya si Ems, Carmen Valderrama, representante ng pamilyang nagtatag ng Valderrama Construction Corp, at ang host ng event natin ng gayong gabi. Simpleng pakinggan ang pangungusap na iyon, pero kina Anton at sa nanay niya, para itong kidlat. Nanigas si Doña Pachita. Ang bibit na ginamit niya para insultuhin ako at akusahang naghahanap ng sugar daddy ay bumubuka-buka lang ngayon nang walang lumalabas na tunog. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. May mga katotohanang kapag lumabas sa tamang panahon, sapat ang lakas para gumuho ang anumang insulto. Itinuro ni Ginong Ortega ang daan. Tumango ako at dumaan sa harap nina Doña Pachita at Anton. Paglampas ko, pabulong akong tinawag ni Anton. Carmen, pero, sino ka ba talaga? Huminto ako at tiningnan siya. Ako pa rin si Carmen Valderrama. Hindi mo lang talaga ako piniling makita nun. Umayat ako sa maliit na stage sa harap ng hall. Ang mga ilaw ay tumutok, ginagawang mas nakakasilaw ang buong lugar. Kinuha ng MC ang mikropono, formal ang boses niya. Ladies and gentlemen, ang gayong gabi, isang karangalan para sa Valderrama Construction Corp, na ipakilala ang representante ng bagong henerasyon ng founding family, Miss Carmen Valderrama, ang kaisa-isang anak ng yumaong Don Arturo Valderrama. Nakpalakpakan ang buong hall. Hindi bago ang pangalan ng tatay ko sa mundong negosyo. Itinayo niya ang Valderrama Construction mula sa wala, sikat sa pagiging taong mas pinapahalagahan ang tiwala kaysa sa ginto. Maraming veteranong negosyante sa kwarto ang nakatingin sa akin nang may halong gulat at respeto. Mula sa stage, nakita ko si Doña Pachita na umatras para magtago sa likod ni Anton. Putlang-putla siya sa ilalim ng makapal na makeup niya. Samantala, nakatayo lang si Anton doon na parang nabingi. Nanginginig ang baso sa kamay niya. Natapon ang laman at saka nahulog ang baso sa marmol na sahig. Napalingon ang ilang tao dahil sa tunog ng basak na salamin. Kinuha ko ang mikropono mula kay Ginong Ortega. Napakakalmadong puso ko. Ladies and gentlemen, tinuruan ako minsan ng tatay ko, ang pagnanegosyo ay parang pagiging tao. Pwedeng mawalan ng pera paminsan-minsan, pero hinding-hindi pwedeng mawalan ng integridad. Ang maling kontrata ay pwedeng i-revise. Ang maling numero ay pwedeng kwentahin ulit. Pero kapag naging bisyo na ang kasakiman, maaga man o huli, hilahin nito ang buong kumpanya sa bangin. Sa mga nanonood, yumuko si Anton. Alam kong naiintindihan niyang sa kanya patama bawat linya, pero hindi lang para sa kanya iyon. Para iyon sa sinumang inisip na pwedeng gamitin ang panlabas na anyo para takpan ang kabulukan sa loop. Nagpatuloy ako. Pansamantalang sinususpinde ng Valderrama Construction ang review sa ilang proposals na walang transparency, kasama na ang material supply para sa warehouse project sa Bulacan. Kailangan namin ng bapa na mapapakita ng totong kakayahan, hindi sa pamamagitan ng kahina-hinalang koneksyon o palihim na komisyon. Ilang representative ng Luzon Builders na malapit kay Anton ang nakatinginan. Nakita ko kung paano lalong dumilim ang mukha niya. Nanginginig si Doña Pachita habang nakakapit sa braso ng anak niya, pero si Anton, nang sandaling iyon, ay wala ng lakas para maging haliging ang nanay niya. Natapos ang speech ko na may standing ovation, bumaba akong stage. Maraming veteranong negosyante ang lumapit para makipagkamay, inaalaala ang makwento ng tatay ko. Sabi ng isang matandang lalaki, ang anak ni Don Arturo ay may parehong estilo ng tatay niya. Kakaunti magsalita, pero matibay. Ngumiti ako, nagpapasalamat. Pinainit ng papuring iyon ang puso ko. Hindi dahil sa kasikatan, kundi dahil alam kong hindi ko binibigo ang pangalan ng tatay ko.
sa isang kanto ngang hall. Hindi pa rin umaalis si Doña Pachita. Tiningnan niya ako. Hindi na pandidiri ang nasa mata niya, kundi kalituhan at takot. Lumapit si Anton. Paos ang boses. Carmen, bakit mo tinago ang lahat ng to? Matagal ko siyang tinitigan. Maraming taon mong pwedeng alamin, pero mas pinili mong makinig sa nanay mo na tawagin akong aksayada. Mas pinili mong kumapit sa pekeng pride mo na nakpapaniwala sa iyo na ikaw ang nakbibigay ng lahat sa akin. Hindi ako naktago sa asawang totoong nagmamahal. Nananahimik lang ako para sa taong ayaw malaman ang totoo. Hindi nakapagsalita si Anton. Nanginginig ang boses ni Doña Pachita nang magsalita siya. Carmen, totoo nga. Anak ka talaga ni Don Arturo. Hinarap ko siya. Opo. At ang bahay sa Marikina, ang trabaho ni Anton, at marami sa magagastusin sa bahay. Nayon na inakala niyong pinahirapan ng anak niyo lahat yon ay galing sa akin. Pero nakuha niyo pa rin akong patayan ng aircon ng 10 minuto pagdating ko galing overtime, yumuko si Doña Pachita. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang babaeng yon na nawalan ng salitang mainsulto. Nang gabing iyon, hindi ko nakuha ang tagumpay sa paksiga. Ang katahimikan ni Anton at ng nanay niya ang naging pinakamalakas na sagot. Sabi nila, palaging may mas nakakataas sa iyo. Pero para sa kanila, ang pinakamasakit na leksyon ay hindi ang makatakpo ngang mas makapangyarihan, kundi ang marealisi na ang taong palagi nilang tinatapakan ay siya rin palang palihim na pumoprotekta sa kanila sa ulan at bagyo. Pagkatapos ang gabing iyon sa hotel sa Makati, nagsimulang umugong ang pangalan ko sa maraming tawag na dati ay kay Ginong Ortega dinidirekta. Tumatawag ang mga business partners, nagpapadala ng reports ang mga empleyado habang nakakagulo naman sa Luzon Builders. Wala akong ginawang marahas. Sa simpleng pag-request kong re-audit sa mga proposals, lahat ng dati tinatakpan ay lumantat, parang mantika sa ibabaw ng tubig. Makalipas ang 3 araw, naglapa ng bagong report si Ginong Ortega sa mesa ko. Kinansela na ang review sa proposal ng Luzon Builders. Sa partikular na hawa ni Anton Reyes, natakpuan ang maraming hindi may paliwanag na gastusin. Sinuspinde siyang board of directors ng kumpanya niya, walang sahod, habang iniimbestigahan. Hawak ko ang report at binasa ang bawat linya. Hindi ako masaya. Pero hindi rin ako malungkot. May panahon na pinagyayabang ni Anton ang posisyon niya. Dati sinasabi niya sa nanay niya, pag nakuha ko tong project ng Valderrama, gagawin na akong manager, bibili ako ng bagong kotse at magbabakasyon tayo sa Boracay. Nakikinig si Doña Pachita, tapos titingnan ako mula ulo hanggang paa, na parang anino lang ako na nakikisilong sa liwanag ng anak niya. Ngayon, patay na ang liwanag na yon. Nang hapong iyon nag-text si Liza Montes kay Anton kung saan nagpadala ng kopya sa akin si Attorney Mendoza, ayusin mo mag-isa ang problema mo. Hindi ako makikisawsaw sa gulo sa pera. Pagkabasa ko, napangiti na lang ako ng tipit. Ang babaeng dati pinipressure si Anton na hiwalayan ako. Ngayon ang unang tumalon sa barko nung nakitang lumulubok na. Totoo nga, kapag may praka, tatawagin kang mahal, pero pag nagirap, ang hindi ako makikisawsaw ay mas malamig pa sa yelo. Sa mismong araw na yon, pumunta ang mamaniningil sa bahay para hanapin si Carlo. Natatarantang tumawag sa akin si Aling Rosa, medyo naiinis. Carmen, may mga lalaking may tattoo na pumunta kila Pachita. Nakagulo. Umiyak siya. At si Carlo, naktago sa kwarto. Nakatingin na ang buong barangay. Tahimik akong nakinig. Dati, sa konting tawa lang ni Doña Pachita, tatakbo agad ako para make transfer ng pera dahil takot akong mapahiya ang pamilya ng asawa ko. Pero ngayon, sumagot lang ako, Aling Rosa, kung nanggugulo sila, pwede mong ipatawag ang barangay. Sa mga utang ni Carlo, labas na po ako. Pagkasabi nun, nakaramdam ako ngang matinding kapayapaan. Hindi dahil malupit ako, kundi naintindihan ko na may mabutas na kung habang buhay mong tatakpan para sa iba, ang nahukay ay hindi kailanman matututong matakot. Nang hapon ding iyon, pumunta si Doña Pachita sa opisina ni Attorney Mendoza. Inasahan ko na ito.
Kaya pumayak akong makipagkita, pero hindi kaming dalawa lang. Nasa kwarto kami ni Attorney Mendoza. Sa ibabaw ng mesa ay nandun ang turnover papers ng susi ng bahay, ang petisyon para sa annulment, at ang mga bank records. Pumasok si Doña Pachita suot ang lumang duster. Magulo ang pagkakatali ng buhok at hapis ang mukha. Ang babaeng dati palaban sa harap ng breaker box para tawagin akong aksayada ay wala na ang dating matinis na boses. Tiningnan niya ako, ibinuka ang bibig ng ilang beses hanggang sa wakas ay nakapagsalita. Carmen, alalahanin mo naman ang pagsasama natin bilang mag-ina nitong mga nakaraang taon. Bigyan mo kami ng konti pang panahon. Desperado na si Anton at nagkamali lang si Carlo. Kung mawawala pa ang bahay nato, saan kami titira? Tinitigan ko siya. Napaka-weird pakinggan ng salitang anak mula sa malabi niya. Nung tinatawag ko siyang ina, tinuturing niya akong sagabal. Ngayong mawawala na ang lahat sa kanila, bigla niyang naisip na may ugnayan kami. Itinula ko ang mga dokumento palapit sa kanya. Pachita, binigyan ko na kayong 7 araw. Nagpadala na rin ng formal na notice si Attorney Mendoza. Akin ang bahay na yon. Binabawi ko yon hindi para pahirapan ang buhay kahit sino, kundi dahil hindi ko na pwedeng hayaan na ang mataong minamaliit ako ay mabuhay mula sa pawis ko, na mula ang mamata niya. Napakalupit mo. Pagkatapos ngang lahat, mag-asawa kayo ni Anton. Bumukas ang pinto. Pumasok si Anton na gusto ang polo at may ilang araw nang hindi naahit na balbas. Nawala na ang dating malinis niyang porma. Tiningnan niya ako, basa ang boses. Carmen, nakamali ako. Patawarin mo ako. Anong gusto mong sabihin ko kay mama? Sasabihin ko. Gusto mong hiwalayan ko ng tuluyan si Liza? Gagawin ko. Pwede pa naman nating ayusin to, di ba? Tiningnan ko ang lalaking naging asawa ko. Kung sinabi niya, yon bago ang mainit na tanghaling yon, baka umiyak ako. Pero ngayon, kamanhidan na lang ang nararamdaman ng puso ko. Anong mag-asawa, Anton? Nung umuwi ako galing overtime at hinayaan mong patayin ng nanay mo ang aircon ko sabay sabing tamasiya. Nung ginamit mo ang pera natin para ibili ngang singsing ang ibang babae. O nung nakpaplano na ang nanay mo na makpasok ngang ibang tao para patirahin sa bahay ko? Yumuko si Anton. Hindi makasagot. Napahagulgol si Doña Pachita. Kasalanan ko? Carmen, matanda na ako at nag-asal-bali. Umiling ako. Hindi po yon pag-asal bali, Pachita. Nasanay lang po kayo na ang ibang tao ang palaging nagpaparaya. Pero ang pagpaparaya ay hindi. Nangangahulugang hindi masakit. Ang pananahimik ay hindi nangangahulugang walang alam. Hindi ako naghihiganti. Sinabi ko lang na tama na. Tanging ang mga hikbi lang ni Doña Pasita ang pumuno sa kwarto. Inabot ni Attorney Mendoza ang ballpen kay Anton. Kalmado pero matibay ang boses niya. Mr. Reyes, ito ang turnover document energy bahay. Mas mabuting gawin ang lahat ng mayos. Nanginginig na kinuha ni Anton ang ballpen. Nakaupo sa tabi niya si Doña Pachita, nakatulala sa salansan ng papel na parabang pinapano niyang madurog ang peking pride na binuo niya buong buhay niya. Sabi nila, kung sino ang nagtanim ng hangin, aaning bagyo. Kaya lang, pagdating ng bagyo, ang nagtanim ngang hangin ang palaging nagtatanong kung bakit ang lupit ngang tadhana sa kanya. Nang araw na mapinal ang annulment namin, pumatak ang isang kakaibang ulan sa Maynila na hindi tugma sa panahon. Hindi malakas na ulan. Isang manipis na ambon lang sa salamin ng kotse. Pero sapat na para palamigin ang paligid pagkatapos ng maraming araw na nakakasakal na init. Nakaupo ako sa kotse. Nakatingin sa annulment decree na hawak ko. Wala yung pakiramdam ng tagumpay na inakala ko. Gumaan ba? Para lang akong nagbabonang napakabigat na backpack na matagal ko nang pinapasan. Hindi ko na asawa si Anton. Tuluyan na siyang tinanggal sa Luzon Builders. Kailangan niyang harapin ang mga kaso sa paglustay ng pondo at ang mga kahihinatnan ng mga ginawa niya. Mabilis siyang iniwan ni Liza, napakabilis. Kaya siguro na-realize ni Anton na ang pagmamahal na itinayo sa pera ay mabilis nawawala na parang usok kapag nawala na ang pera. Tahimik na umalis si Doña Pachita sa bahay sa Marikina isang umaga. Wala nang masigaw o maangas na ugali. Nakayakap siya sa isang supo ng mga lumang damit, naglalakat sa likod ni Anton.
Malinaw na nakikita ang mga uban niya sa ilalim ng sikat ng araw. Pinilit ng pamilya nila na magtrabaho ng maayos si Carlo para bayaran ang mautang niya. Wala ng taong palihim na magtatakip sa mga butas na hinuhukay niya. Sabi nila, sinisira nga nanay ang nga anak nila kapan na spoil. Pero sa huli, ang natanim ng pag-asa sa iba, balang araw ay ani ng kawalan ng magagawa. Bumali ako sa bahay na iyon matapos nilang lumipat. Binuksan ko ang pinto, sinalubong ako ng kulop na amoy at naiwang init. Mas mukhang bakante ang sala kaysa sa inasahan ko. Nandun pa rin ang hapakainan, may maliit na gasgas sa kanto kung saan ko madalas ipatong ang mangkok kong malamig na pagkain. Inulit sa sarili ko, konting pasensya pa, dahan-dahan akong naglakat sa bawat kwarto. Sa pasilyo, huminto ako sa harap ng breaker box. Nandun pa rin ang switch ng aircon ng kwarto ko. Maliit at hindi gumagalaw. Isang simpleng pitik lang ng daliri sa switch na yon ang gumising sa akin mula sa kasal na inakala kong paraiso. Inabot ng kamay ko at hinawakan ang plastic cover. Wala ng sakit. Dumating si Aling Rosa, ang kapitbahay ko. May dalang isang basket ng prutas. Carmen, bumalik ka. Anak? Lumingon ako at nginisiyan siya. Opo, Aling Rosa. Tiningnan ko lang po sandali ang bahay. Tumingin-tingin sa paligid si Aling Rosa at nakbuntong hininga. Marami kang dinanas na sakit sa bahay na to. Pero nakikita kong hindi mo binebenta. Siguradong may iba kang plano. Tumango ako. Gusto ko pong iparenovate ang lugar na to at gawing maliit na shelter para tulungan ang mga babaeng dumaranas ng katulad sa akin. Sinumang minamalit ng biyenan nila na kailangang matuto ng hanap buhay, humingi ng legal na payo, o kailangan lang ng pansamantalang masisilungan, susubukan ko pong tulungan sa abot ng makaya ko. Pinakmasdan ako ng mabuti ni Aling Rosa at tinapit ng may pagmamahal ang kamay ko. Napakabuti ng puso mo, anak. Ang iba ginagamit ang masugat nila para magiganti. Ikaw, ginagamit mo ang sugat mo para buksan ang daan ng iba. Yan ang tunay na tagumpay. Yumuko ako, naramdaman kong nangilit ang luha ko, baka tama siya. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang mamuhay ng napakayos kaya wala ng anumang kapangyarihan sa atin ang mga lumang sugat. Ilang buwan ang lumipas. Ang dalawang palapag na bahay na iyon ay may bagong pintang harapan. Ang lumang kusina ay naging classroom para sa livelihood classes at ang sala ay naging espasyo para sa counseling at talks. Sa terasa, naktanim ako nga pasong may buga invilia, isang uringang bulaklak na kayang tiisin ang matinding init. Habang mas matindi ang sikat ng araw, mas matingkat ang kulay nila. Sa pagtingin sa mabulala na iyon, naalala ko ang tadhana ng mababae, kung alam nila kung paano mag-ugat sa kanilang sarili, kahit gaano kalakas ang bagyo o kaintindi ang init, sa huli, lilipas din ang lahat. Isang hapon, isang babaeng nasa 40 anyos ang dumating para makita ako. Umupo siya sa mismong silyang inupuan noon ni Doña Pachita para sermunan ako. Umiyak siya habang kinukwentong tinatrato siyang pamilyang asawa niya na parang kasambahay. Umuwi galing trabaho tapos kailangan pa ring paksilbihan ang buong bahay. At kahit gaano siya kapagod, hindi siya pinapahinga. Tiningnan ko siya, at alam kong handa na akong makinig.